23, 24, 11. Ina, 1-0 milyon. Nanalo ako sa loto. Hindi na naman ako nanalo. Sana may panghula ako, ang galing sana nun. Ano ba yung milyon-milyon mo? Kaysa magsayang ng oras sa sugal, magtrabaho ka na lang ng maayos. Walang-wala ka't nangangarap yumaman. Magtrabaho ka na lang. Ingat ka, sir, okay po ba kayo? Salamat, binata. Gusto mo bang magkaroon ng kapangyarihang manghula? Anong panghula ang sinasabi mo? Nagbibiro lang ako. Simula ngayon, makikita mo ang balita ng kinabukasan. Balita ng bukas. Sir, hindi ka naman nag-shock, no? Mapaniniwalaan mo rin yan. At bilhin mo ulit to bukas. Ang mga numerong. To ang mananalo. CJ. Totoo nga ang balita ng bukas. Ika-20 ng Marso, kontratista sa construction site ng kanlurang Jiangzhou, Zhang, namatay sa pagkahulog. Isinara na ang site para sa investigasyon. Hindi ba't ito ang site natin? Sir, may milagrong nangyayari. Naku. Nasaan siya? Nakatambay ka na naman. Hindi ka ba dapat nagtatrabaho? Ipagpaliban muna natin ang trabaho ni Zhang. Makinig ka sa akin. Huwag kang aakyat sa itaas. Sa balita lang, maaari kang mahulog at mamatay. Niloloko mo ba ako? Ginagago mo ba ako? Kung ayaw mong magtrabaho, umalis ka. Umalis ka na. Lumayas ka. Ang balita, nagsabing mamamatay ka sa pagkahulog. Nagbibiro ba ako? Zhang. Hoy, Zhang. Zhang. May nangyari. Namatay si kontratistang Zhang. Naku, patay na siya. Namatay na ang kontratista. Nagkatotoo ang hula sa balita ng kinabukasan. Mukhang, totoo pala ang panghula. Nanalo ako sa loto, sa 1-0 milyon na... Makakabili na ako ng bahay. Makakapag-propose na kay Shanshan. Shanshan, may ginawa akong malaki ngayon. Bumili ako ng... bahay. Sino ba talaga siya? Dahil nalaman mo na, hindi kita pagagalitan. Matagal na akong kasintahan ni Lu Xiao. Baby, tandaan mo, kahit daliri, hindi siya dapat mahawakan. Kung hindi, magagalit ako. Lu Xiao, anong sinasabi mo? Paano ko naman, papayagan siyang hawakan ako? Zhao Shanshan, ginastos ni mama ang lahat ng pera namin upang ibigay ang dot mong 200,000. Nagpapakapagod ako sa konstruksyon. 5 taon kitang pinag-ipunan, 5 taon kong upa. Ganyan ka ba gumanti sa akin? Walang kwentang tulad mo. Karapat dapat maging dalagat binata, kahit pakasalan mo ako't sustentuhan. Ikaw pa rin ang panalo sa usaping ito. Tingnan mo nga ang sarili mo. Karapat dapat ka ba kay Shanshan? Tanggapin mo na ang katotohanan, lintik na lalaking ito. Zhao Shanshan. Hindi ko itutuloy ang kasal. Ibalik mo ang lahat ng bigay ko. Magising ka sa panaginip mo. Akala mo mababawi mo ang lahat? Panaginip lang yan. CJ. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ngayon, paparusahan kita. Lumabas ka sa bahay ko. Nakasulat sa kontrata. Pangalan ko ang nandito. Ikaw ang dapat umalis. Ikaw talaga. Sino si Zhao Shanshan? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Lumabas kayo rito. Narinig mo ba ako? Nabili na ang bahay na ito. Simula ngayon, hindi na ito popahan. Ang bumili ay si Jichu. Sino ang niloloko mo? Kontero lang yan. Paano niya mabibili ang bahay? Chu Yang, nag-hire ka pa ng artista. Wala ka na talagang modo. Pagsapalaran natin ito. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Chu Yang, maghintay ka. Hindi kita palalampasin. Nakakainis. Ginoong Chu, pakiusap. Balita bukas, balita bukas. Nang ika-21 ng Marso sa umaga, may pagsabog sa Fully Building sa Jiangzhou. 1-0 dyan nang sumabog ang Fully Building. Pagsabog. 32 ang nasawi sa trahedya. 176 ang nasugatan. 18 ang nawawala. Ang daming namatay. Dahil may kakayahan akong manghula. Kailangan kong gumawa ng paraan, baguhin ang kahinatnan. Ang gusaling Fully, di ba? Hello, sino po ito? Makinig kayo bukas. May pagsabog na mangyayari ng 1-0 diyan. Huwag kayong pumasok sa trabaho. Sino ka? Sira ulo ka ba? Hindi. Kailangan yung makinig sa akin. Huwag talagang pumasok bukas. Kapag pumasok kayo, wawakwak kayo. Tatawag ako ng pulis kung hindi kayo makinig. Huwag. Kailangan yung makinig. Hello.
Sabi ko na nga ba, hindi pa rin sila naniniwala. Sino ang maniniwala sa sinasabi ko? Manager. Ang daming tao dito. Nasa trabaho na lahat. Sinong may nakikita nito? Dali, ilikas ang mga tao sa loob ng gusali. Sasabog na ang lugar na ito. Saan galing itong baliw na ito? Lumayas ka na dito. Seryoso ako. May pagsabog dito ng 1-0 dyan. Sir, wag naman po kayong magbiro. Alas negatibo siyam, 50 na. May 1-0 minuto pa. Tawagin ang seguridad. Ilabas nyo na itong baliw. Seryoso talaga ako. Nakikita ko ang hinaharap. Manghula ng hinaharap. Bakit di mo hulaan kung masasaktan ka? Hello, anong nangyari? Oy, Ishen. Ayos, ikaw ang boss diba? Makinig ka sana. Daan ka muna. Ishen. Katawan ka ng Shenlu Group. Para sa partnership ang usapan, diba? Baliw lang ito. Huwag nyo pansinin. Sama ka sa taas. Huwag kayong aalis. Miss, sasabog na ang gusaling ito. Umalis na kayong lahat. Siguradong sira ulo ito. Parang nagkakalat ito ng chismis. Dapat palabasin na ito agad. Hindi kayo naniniwala sa kanya. Patutunayan ko sa inyo. Tingnan nyo mismo, nasa balita ito. May pagsabog sa gusaling Ruili ng alas negatibo 1-0. Nakikita nyo diba? Ha, anong nakakatawa? Di nyo ba napansin patay ang phone nyo? Di nyo ba nakikita ito? Ang phone mo, itim na screen. Dapat hindi naman. Maliwanag na nakasulat dito. May pagsabog sa gusaling Ruili ng alas negatibo 1-0. 32 ang namatay, 196 ang nasugatan. Di nyo ba nakikita? Tapos ikaw ang nanghahasag ng chismis. Nagpapapansin ka lang. Sandali lang. Nabasa mo ang balita. Ulitin mo ang bilang ng mga nasawi. 32 ang patay, 196 ang sugatan. Parehong eksakto ang mga numero. Hindi siya nagsisinungaling. Ishen, huwag nyo pagkatiwalaan. Mukhang gulo lang siya. Tawagin ng pulis at arestuhin na. Mas mabuting maging handa. Sabihan agad ang mga tao sa loob. Lumikas na. Kahit mali man ako, mawawalan lang kayo. Ng ilang minuto lang. Libu-libong tao ngayon sa loob. Ilang minuto kada tao. Aabot sa 2 oras. Alam nyo bang malaking pera mawawala? Alam ninyong daan-daan ang tao. Nakataya ang daan-daang buhay. Alin mas mahalaga, pera o buhay? Di nyo ba alam ang pinagkaiba? Walang ebidensya. Bakit paniniwalaan ka? Alas 10 ang pasok sa kumpanya. Sagot mo ba ang late namin? May perfect attendance bonus ako ngayong buwan. Mawawala lahat pag ako na late. Sagot mo ba ang kaltas? Nagmamadali lahat pumasok ngayon. Tigil na sa gulo. O sige, umalis na tayo. Hindi, huwag kayong aalis. Lahat, isipin inyo ang inyong mga magulang, ang inyong mga anak at ang mga mahal ninyo sa buhay. Kahit isa sa 10,000 tsansang mangyari ang pagsabog. Kung mangyari man yon, puputol ito ng buong pamilya. Mukhang may katuturan ang sinasabi niya. Ganito na lang, kontakin ang security at manager para magsiyasat. Kung walang problema, mabuti. Kung meron naman, makakaalis tayong lahat sa tamang oras. Ayos din yung plano niya. May punto si ma'am. Mainam na magsigurado. 5 minuto na lang, naubusan na tayo ng oras. Hello? Security ho ba ito? Sino ba yung nagkakalat ng chismis? Sa isabog daw ang Riley building natin. Itong tao na ito. Hoy, estudyante, tigil mo yung pananakot at pagpapagulo dito. Lumabas ka na agad dito. Hindi ako nagsisinungaling. Sasabog talaga ang gusaling ito. Ang security department namin, araw-araw namin binabantayan ang buong gusali. Imposibleng magkaroon ng pagsabog dito. Paano kung may nakaligtaan ang mga tauhan nyo? Kung sakaling may pagkukulang? Kalokohan yan. Personal kong sinanay lahat ng security dito. Ayaw ko silang pagkatiwalaan. Ikaw ba ang pagkakatiwalaan namin? Kung nagsisinungaling ako, pwede ninyo akong iparesto. Pero ngayon, 4 na minuto na lang. 4 na minuto, wala na talagang oras. Ayaw pang maniwala? Hoy, may tao ba dyan? Ay pakulong nyo ta. Hulihin nyo. Bilisan nyo at itapon nyo siya dito. Katarantaduhan, nagsasayang ka lang ng oras namin. Nakataya dito ang daang-daang buhay. Wala ba kayong pakialam? Teka, bakit hindi tayo lumabas lahat? Vice President Shen, Ishen, yang mga tulad niya, baliw o manloloko lang yan. Naniniwala rin ho ba kayo? Narito ako para sa partnership meet. Okay lang ang ilang minutong delay. Mungkahi ko, lumabas muna tayo sandali. Kahit 0.01% lang ang posibilidad. Maniniwala pa rin ako sa kanya. Hindi ako naniniwala sa kalokohan niya. Tama, ayon nga mismo sa security manager. Okay lahat. Narito na ang elevator. Bilisan na natin. Hoy! Huwag kayong aalis, bahala na. Ginawa ko na ang lahat. Bawat buhay na masagip ay mahalaga. Sibat na agad yan, tigilan mo ang pang-aabala. May daang katao dito. Ibagsak nyo ako. Umalis ka na agad kapag muling nakapasok para manggulo. Pagsisisihan mo, Tara na. 2 minuto na lang, wala nang oras. Huwag kayong pumasok. Hindi na maliligtas ang nasa loob. Subukan kaya natin sa labas ng gusali. Tama, mahahadlangan natin ang papasok sa labas. Bawat buhay na masagip ay tagumpay. Hoy! Yung sasabog ang gusaling ito. Huwag kayong papasok kahit kailanman. Nababaliw ka na ba? Paano naman? Sasabog na ang gusaling ito. Huwag kang papasok. Talagang hindi ka dapat pumasok. Mamamatay ang mga tao. Ayokong pumasok. Sasabog ang loob nito. Tumayo ka na. Mahuhuli na ako sa trabaho. Bini-bini. Bumalik ka. Paano kung hindi sila maniwala sa akin? Baka dapat kalimutan na natin.
Sa huli, baka hindi talaga ito sasabog. 1 minuto na lang. Parang wala na akong magagawa ngayon. Shenyo, hindi ka ba ang representative ng Shenlo Group ngayon? Pag-uusapan ng proyekto sa Fully Group, bakit hindi ka pa pumapasok? Yung ingay. Ikaw pala. Xu Yang, tingnan mo suot mo, nakakatawa. Nakakahiya, bulag talaga ako noon. Paano ako napaibig sa katulad? Ikaw, paano ka sumama sa fiancé kong si Shenyu? Lu Wenji, hindi pa ako pumapayag sa kasal ng mga pamilya natin. Huwag mo na siyang tawaging fiance ko. Mangyayari rin yan. Oo nga pala, bakit hindi ka pumapasok? Sabi ng lalaking ito, sasabog ang fully build. Sumama ako sa kanya. Xiaoyu, huwag kang maniwala agad sa sinuman, hindi dapat paniwalaan lahat. Xu Yang, madalas kang duwag. Isa na ang pagiging walang kwenta. Ngayon nagsasabi ka pa ng kalokohan. Kailan ka ba magiging mapagkakatiwalaan? Hindi ka naniniwala sa akin, no? Sige, ikaw na pumasok. HMPH, akala mo hindi ako maglakas loob? Tara na, Shanshan. Eksaktong alas 10 na. Ikaw pala. May 1,000,000 sa card. Ang password ay huling 6 na numero ng card. Hindi ko kayang tanggapin ang perang ito. Maihihilingin pa sana ako sa'yo. Ano yon? Gusto ng tatay ko na pakasalan ko si Lu Wenji. Ayokong magpakasal. Yung lalaking kahapon. Noon, ang pamilyang Shen at Lu nagtatag ng Shenlu Group ng magkasama. Gusto ng tatay ko na ipagpatuloy ko ang alyansa. Anong kailangan mong tulong? Ngayon, pupunta ako sa pustahan ng mga bat. Sige, tatanggapin ko muna ito. Sakay na sa kotse. CJ. Balita sa bukas. Nagulat ang lahat sa pustahan ng mga bato. Hindi nabenta ang pinakamahal na lot, may jade na billions ang halaga. Lalo na ang lot 2 na inasahan ng lahat pero walang nakuha. Ang lot 1 ay may napakagandang imperial na birding jade. Ang lot 1 ay dekalidad na imperial na jade. Mahigit 10 bilyon ang halaga. Ang lot 3 at 7 ay tinatayang 210 at 150. Ngayon, gusto kong gawing 10 bilyon ang 1,000,000. Dito gaganapin ang pustahan ng mga bat. Ang lugar ng subasta. Pero hindi pa ito nagsisimula. 4 na lugar sa labas, A, B, C. Bukas sila buong araw. Bukas at malinaw ang pagbibid. CJ. Anong kailangan mong gawin ko? Tulungan mo akong pumili ng piraso. May 50 milyon ako sa kamay. Maliban sa lot 1, pwedeng bid in ang lahat ng ibang hilaw na bato. Okay. Ang starting price ng lot 1 ay napakataas talaga. Malamang hindi ito mabibenta. Maganda ito. Lot 3. Ang jade na ito ay may halagang 210 milyon. Maisasantabi ko ang milyon na ibinigay ni Miss Shen. 1,000,000. CJ, Tignan natin yon. May 150 milyon ang lot 7. Gamit ito, makukuha ko ang lot 1. Xiaoyu. Ang coincidence naman na nandito ka rin. Lu Wenji. Ito. Hindi ba't ito yung siraulo kahapon? Bakit mo siya isinasama? Inimbita ko siya para tumulong mag-appraise ng jade. Nagdala ka ng taga-karga ng ladrillo para mag-appraise ng jade? Xiaoyu, ito ay talagang huling pag-asa na. Xu Yang. Magpapanggap kang eksperto sa pag-appraise para lokohin si Miss Shen. Naghahanap ka ng problema. Naniniwala ako kay Chuyang, kaya niyang mahulaan ang hinaharap. Manghula ng hinaharap. Ha ha ha. Xiaoyu, isang napakakabog na kasinungalingan. At naniniwala ka talaga? Xu Yang. Bago ka, makaapekto kay Miss Shen. Umalis ka na. Nakalimutan na ba ninyo? Kahapon, hinulaan ni Chuyang ang pagsabog ng gusali at nailigtas tayong lahat. Swerteng hula lang na alam niya. Ang panganib ng maaga. Ang pulis. Sa tingin ko swertehan lang ang stone gambling. Bakit sa tingin mo hindi ko kaya? Mali. Hindi lang swerte ang stone gambling. Ang mas importante ay ang mata ng eksperto. Mga ginang at ginoo, ipapakilala ko sa inyo. Ito si Master Wang. Kilala bilang ang Head Eye. Inanyaya mo talaga ang Head Eye. 50% raw ang tagumpay niya ayon sa chismis. Hala,
Ang galing naman. Kahit mga Diyos, di malaman halaga ng mumunting haspe. Talagang kamangha-mangha si Ginoong Wang. 50%. Malaki ba yon? Kitang-kita baguhan siya. Alam mo ba o hindi, nasa sugal ng bato, 10 na talo. Hinahamon mo ba ang kakayahan ko? Kaya't kailangan kong itanong, aling bato ang pinili mo? Numero 3. Ahahaha. Si Yongga pala, talagang baguhan. Alam ng lahat sa industriya. Mas mainam pumili ng iisang guhit, kaysa malawak na bahagi. Ito ang numero 3. Halatang halata naman, ginto't haspe sa labas. Pero bulok sa loob. Di ko maintindihan ang inyong karanasan. Tiwalang-tiwala ako sa kutob ko. Xiao Yu, narinig mo ba yon? Aminado siyang dayuhan siya. Dapat magpalit ka na ng bato. Hindi na kailangan. Naniniwala ako kay Chuyang. Binatang Ginoong Lu, yamang di marunong magpahalaga si Binibining Shen. E di kalimutan na natin. Banata, di makinig sa payo ng nakakatanda. Magsisisi ka rin. Ahahaha. Binibining Shen. Titingin muna ako sa labas. Kailangan kumita ng 20 milyon para masiguro ang pasok ko, tiket para maging bilyonaryo. Ano, di ko nakita si Chuyang. Siguro nga. Malamang natalo sa labas. Nahihiyang bumalik. Ahaha, isang tunay na baguhan. Ang lakas ng loob magsugal sa bato. Kahit may milyon siya. Di sapat pang tuition. Chuyang, sa mahalagang sandali, saan ka nagpunta? Xiao Yu. Kung ayaw mo, Dolly, magpalit ka na ng bato. May oras pa. Salamat, wala ayun. Tingnan niyo ang maskaradong Haidhari. Maskaradong Haidhari. Hilaw na batong numero 7. Akin talaga to. Narinig ko, nasa labas siya. Nasa sugal ng bato, 10 na panalo, kamite siya ng 20 milyon. Laging may suot na maskara. Kaya tinawag siyang, ang maskaradong Haidhari. Narinig mo ba? Xiao Yu. 10 na panalo. Ito ang tunay na husay. Na si Chuyang, baguhang umaasa sa swerte. Walang patutunguhan. Ang maskaradong Haidhari. Tiyak siya'y alagad ng dalubhasa sa mahahalagang bato. Maskaradong Haidhari. Bakit kamukha ni Chuyang? Ahahaha. Xiao Yu, okay ka lang ba? Tingnan mo ang Mask Jade King. Ang pangangatawan. Ang charisma niya. Yung walang kwentang Chuyang, kaya ba niyang makipagsabayan? Eksakto. Yung walang silbi, sabay-sabay. Di man lang pantay. Kahit isang buhok ng Mask Jade King, wala. Tama. Napakakunti ng sansa. Masked Jade King. Kung makakapili siya ng bato para sa akin. Ang galing sana nun. Yun. Dapat narito siya para sa subasta. Di siya tutulong sa iba. Tingnan mo, lumalapit siya sa atin. Ang Masked Jade King, baka kilala niya. Si Master Wang, ako. Bilang Jade Eye. Junior lang siya. Normal lang na magpakita siya ng respeto. Wahaha. Binibini. May tao ba dito? Ah, ito. Anong klaseng Masked Jade King ito? Kahit ako, ang Jade Eye, di siya kilala. Parang bulag sa katotohanan. Gumagamit ng edad para magsinungaling. Manloloko at mandurugas ng katanyagan. Ikaw. Master Wang, huminahon ka. Maupo ka muna. Wahaha. Ginoong Mask, pwede mo ba akong tulungan pumili ng bato? Gagantimpalaan kita ng malaki. Walang komento. Hi. Sige, kalimutan na. Binatang Master Lu, umuwi muna tayo. Mga binibini at maligayang pagdating sa Jade Roughstone Auction. Nakita na siguro ninyo ang 10 premium na bato. Napanood nyo na sila. Ngayon na. Magsisimula na ang subasta. Una ang bato number 10. Panimulang tawad, 2.8 milyon. 2.8 milyon. 2.8 milyon. May iba pang tawad. Pamilyar ang itsura niya. Binatang Ginoong Lu. Paano siya nakatulog? Nagpapanggap na mahiwaga. Hindi siya nagbibid. Hindi rin ako magbibid. 2.9 milyon. 3 milyon. 3.5 milyon. Bato numero siyam. Panimulang bid ay 3.6 milyon. 3.8 milyon. 4 milyon. 4.2 milyon. Hindi siya. Matutulog hanggang matapos ang auction, di ba?
Susunod, magsisimula na ang bidding. Bato numero 7. Panimulang bid ay 5 milyon. May nagbibid ng 5 milyon. 5 milyon. 5.2 milyon. 5.2 milyon. 5.2 milyon. May karagdagang bid sa 5.2 milyon. 5.5 milyon. 5.5 milyon. 5.5 milyon. Kasalukuyang pinakamataas na bid ay 5.5 milyon. Kailangan pa bang taasan ang bid? 0 milyon. Ayon sa hula, ang batong 7 ay nagkakahalaga ng 150 milyon. Kailangan kong makuha ito. Gumalaw na ang maskarahang Haring Jade. Gaya ng inaasahan, pambihira ang kanyang bid. Hindi ko na kayang sumabay. Susuko na ako. Ang magaspang na batong ito. Kahit pa may Jade, hindi ito magiging dekalidad. Pinakamataas. May pagbibili ito ng 20 milyon. Tanga lang ang gugustuhin ito. 11 milyon. Binatang Ginoong Lo. Ayaw niya ba ito? Hayaan mo siyang magtaas ng bid. 15 milyon. 16 na milyon. 20 milyon. Binatang Ginoong Lo. Hindi ko na kayang itaas pa, kahit pa may Jade. Walang tubong makukuha. Oo, Lu Xiao. Paano kung sinasadya niyang lokohin ka? Ako. Siyempre, hindi ko naman talaga gusto ito. Gusto ko lang siyang inisin. Ang lakas ng loob na hamakin ako, kahit makapaglabas siya ng Jade ngayon, wala siyang kikitang pera. Ang babaw naman. 20 milyon. May iba pa bang magbibid? Sino ang maglalakas loob na magbid ng higit sa 20 milyon? Mas mabuting kunin mo na agad. Tingnan natin ang kanilang malilikha. 20 milyon. Unang tawag. 20 milyon. Pangalawang tawag. 20 milyon. Pangatlong tawag. Nabenta. Maligayang pagbati. Kailangan bang buksan ang bato dito mismo? Wow, ito. Lilang Jade. Ito ay Lilang Jade. Ito ay tunay na purpurang panghari. Nako, nagwagi ang maskarahang Haring Jade sa pagkakataong ito. Ano ang purpurang Jade na panghari? Mas mahalaga ito kaysa imperial na berde. Mas mataas na uri ng jade. Hindi mo ba sinabing hindi sila makakapaglabas ng dekalidad na Jade? At ikaw, bakit mo ako pinipigilang magbid? Nais itong bilhin ng mga organisador sa halagang 150 milyon upang mabili muli ang Lilang Jade na ito. Ginoong Maskara, ano sa palagay mo? Sang-ayon. Natanggap na ang 150 milyon na bank transfer. Gumawa na naman ng himala si Ginoong Maskara. Batiin natin siyang magkakasama. Susunod, simulan na ang bidding para sa lot 3. Panimulang bid ay 15 milyon. 15 milyon. 15.5 milyon. 16 na milyon. 20 milyon. 20.5 milyon. Kasalukuyang pinakamataas na tawad. 20.5 milyon. Unang tawad. 25 milyon. 25 milyon. Unang beses. 25 milyon. Pangalawang beses. Kalimutan mo na. Sabihin na natin, sabi ni Master Wang hindi maganda ang materyales. Sinabi ko na kay Master Wang. Mas mainam ang linya kaysa piraso. 25 milyon. Naibenta sa ikatlong pagkakataon. Ang maskarang Jade ng Jade. Parang wala siyang pakialam sa lot 3. Baka naman itong piraso. Totoo ba ang sinabi ni Master Wang? Basura lang ito. Maligayang bati. Binibining Shen. Bubuksan na ba ang bato ngayon din? Buksan ang bato. Nako, Tama ang hula ni Chuyang. paano ito nangyari? Tumaas din ang halaga ng lot 3. Swerte ba talaga ang maliit na yon? Ganun ba kaganda ang swerte niya? Maligayang bati. Binibining Shen. Malaking pagtaas. Ang pirasong ito ay hindi bababa sa 200 milyon. Nako, Salamat sa inyong lahat. Ang maskarang Jade ng Jade. Di ba niya nakita na tataas ang lot 3? Nga naman. Sa totoo lang, sa huli, kahit mga Diyos hindi masasabi ang halaga ng bawat Jade. Ngayon naman, simulan natin ang subasta para sa lot 2. Panimulang tawad. 20 milyon. 21 milyon. 22 milyon. 22 milyon. Mayroon pa bang ibang magtatawad? Ayon sa hula, walang kwenta ang lot 2. Mawawalan ng lahat ang bumili. 30 milyon. Nagtaas na naman ang maskarang Jade ng Jade. Baka may halaga rin ang lot 2. Huwag magmadali. Hintayin natin. Ano na kaya ang gagawin ni Master Wang? 31 milyon. 40 milyon. 40 milyon. Unang tawad. 50 milyon. Natatakot ka na ba? Dapat tumaas pa ang tawad mo. Maligayang bati, binatalo. Ginastos ang 50 milyon para sa walang kwentang bato. Isang basurang piraso. Imposible. Ngayon, magbilang ka na para sa akin. Ano pang hinihintay mo? 50 milyon. Unang tawad. 50 milyon. Pangalawang tawad. 50 milyon. Pangatlong tawad. Naipagbili.
Ilantad ang bato. Ilantad agad ang batong iyan. Ha ha ha. Ito. Naku naman. Gumuguho na. Ang pirasong ito, hindi lalagpas sa ilang libo ang halaga nito. Ha ha. Sa palagay ko naintindihan ko na. Ginagawa ito ni Ginoong Mask para makaganti kay Binata. Sinasadya niyang pataasin ang presyo. Ah, ito ay ganting pala. Niloko niya ako ng 50 milyon. Kailangan kong singilin ka sa pagkakautang mo. Kagagawan mo rin ito, hindi matatagalan. Shen Yu, ikaw. Sunod na, simulan na natin ang pangunahing labanan ng subastang ito. Lot 1. Panimulang tawad. 100 milyon. Lot 1. Kalimutan na ang lot 1. Oo, masyadong mapanganib ang Lot 1. Kahit malaki ang batong ito. Sa itsura pa lamang. Kahit may jade ito, hindi rin magiging dekalidad. 100 milyon na ang panimulang tawad. Masyadong mataas. Makatwiran si Master Wang. Haha, malamang hindi mabebenta. Huwag nang patagilin, anunsyuhan mo na agad na walang bumili. Sige, aking ipinahahayag. Lot 1, hindi nabenta. 100 milyon. Muling tumawad si Ginoong Mask. Makalangit na hiwa. Impyernong hiwa. Sa palagay ko, nais niyang isugal ang kanyang nakuhang pera, at mawala lahat. Hahaha, hindi ko inasahan ang kapalit na ito, mabilis pala ang karma. Ginoong Mask, gusto kong makita, kung paano mo mawawala ang 100 milyon mo. Hindi ka natatawa? Akala mo ba tanga ako? Hindi na ako maaulit. Pwede na ba tayong magbilang? Oh, 100 milyon. Unang tawad, 100 milyon. Pangalawang tawad, 100 milyon. Pangatlong tawad, na ipagbili. 1-0 bilyon. Narito ako. Ginoong Mask, maaari ko bang itanong, kailangan bang ilantad ang bato rito? Ah, hindi na kailangan. Ilantad nyo na sa likod. Pakiusap. HMPH, tingnan mo ito, nawala na rin siya ng tiwala. Hindi niya kayang nahiwain ito sa harap ng tao, haha, sinong nakakaalam, pagkatapos niyang mawala ang 100 milyon. Ano kaya ang itsura ng mukha niya? Pangahas na sumalungat kay Binatang Lu. Nararapat siyang mabasak. Naku, ito. Kailangan kong sabihin agad sa boss. Boss, magmadali po kayo sa subasta. Isang jade na dapat itala sa kasaysayan. Tinatayang halaga hanggang 10 bilyon. 100 bilyon. Sigurado ito. Yaong maskaradong hari ng jade, bakit hindi pa siya bumalik? Sa palagay ko, malamang natalo siya sa pastahan. Nahihiyang harapin ng lahat, patago siyang umalis. Bata pat padalos-dalos. Di makayanan ng dago, normal lang yan. Salamat sa inyong pagtitiis, lahat. Ano nga ba ang nangyari? Tumaas ba, o bumagsak? Oo, bilisan mo at sabihin mo. Ano ba ang nangyayari dito? Bakit nakabalot ng pulang tela? Tumaas nga kaya talaga. Ito ay 100 milyon. Paano nila pusta ang tataas? HMP. Sa tingin ko, malamang natalo siya sa pastahan. Ayaw niyang makita ng lahat, di ba? Mangyaring manatiling mahinahon ang lahat. Tanggapin natin ang ating maskaradong panauhin, upang tayo'y makasaksi ng kasaysayan. Maging saksi sa kasaysayan. Ano ang ibig sabihin niyan? Posible kaya, tumaas nga talaga. Paano ito nangyari? Isang malaking imperial na berdeng jade. Bihirang makita sa isang milenyo. Isang pambihirang kayamanan ito. Talagang nakakabilib. Pinestahan niya talaga ang pagtaas. Magkano ang halaga nito? Hindi bababasa. 100 bilyon. 100 bilyon, 100 bilyon. Ang piraso ng jade na ito, katumbas ng halaga ng Shenlo Group. Napakabihirang kayamanan. Hindi basta-basta tao lang. Ang karapat-dapat magmay-ari. Itong batang to, nandaya siguro siya. Gumamit siya ng paraan. Para malaman ang halaga ng bato ng maaga. Oo. May kakatwang nangyayari dito. Tama si Binhing Lu. Ang kanyang kinita ay ating nawalang pera. Hindi siya nagtulungan sa organizers, di ba? Nanalo ako sa sariling kakayahan. Lahat kayo natalo sa pustahan. Sisihin nyo ang malas nyo. Anong karapatan mong magmayabang dito? Bata, makinig ka. Ang bawat naririto ay mga kilala sa industriya ng jade. Mga tanyag na personalidad. Kahit si Master Wang, di basta-basta makikipag-alitan. Makinig ka. Ibalik mo ang perang ito sa amin. Akala ko itong batang to ay estudyante ng ekspertong tagahatol ng hiyas. Pero tingnan niyo ang kanyang sakim at makasariling mukha. Malinaw na hindi. HMP. Laging nakasuot ng maskara. Sa palagay ko may problema dito. Oo, tanggalin mo ang maskara. Tanggalin mo. Tanggalin mo na. Hindi ko sinabi kung sino ang aking master.
Lahat yan ay gawa-gawa lang niya. Mga haka-haka lang niya yan. Tungkol naman sa maskara, ang mastermind sa likod ng Stone Gambling Event, ayon mismo kay Zeuxiong, ang mga bidder ay may karapatang magkubli ng pagkakakilanlan. Baka naman, lalabagin niyo ang kanyang mga sinabi. Hoy bata, huwag mong gamitin si Master Xiong para manakot. Ang problema mo ang pinag-uusapan natin ngayon. Lu Wenji. Ginugulo mo ang eksena, nagdudulot ng kaguluhan. Mag-ingat ka, baka paalisin ka ng mga organizer. Muntik ko nang makalimutan ang tungkol sa'yo, Shen Yu. Tumaya ka rin sa pagtaas. Hindi ka ba kasabwat niyan? Hindi kayo magkasabwat, di ba? Hoy, huwag kang kumilos na parang asong ulol na nangangagat sa lahat. E di sabihin mo, bakit niya binili ang number 7 at number 1? Pero hindi niya binili ang number 3 mo? Desisyon yun mismo ng Masked Jade King. Mga ordinaryong tao lang kayo, hindi nyo maintindihan. Sige, ikaw naman ang magsabi. Bakit hindi mo binili ang number 3 na yon? Mga sikreto ko to sa pagkilala ng Jade. Paano ko sasabihin sa inyo? Ayaw mong magsalita, di ba? E di hindi ka aalis dito ngayon. Lahat, hulihin niyo siya para sa akin. Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Namambastos sa aking teritoryo, ako si Zeuxiong. Si Zhou Xiong ang Jade King. Bakit siya mismo ang pumunta? Siya ang nasa likod ng Stone Gambling Event, ang mastermind. Ang negosyong Jade ni Master Xai ay umaabot sa lokal at internasyonal na merkado. Kahit mga pinuno ng estado ay nagpapakita ng respeto sa kanya. Lu Wenji, kung magwawala ka ulit, mag-ingat ka, baka hindi ka na kayang protektahan ng angkan niyo. Kaya siyang takpan ni Master Xiong. Master Xiong, i-report ko po na, nandadaya ang taong ito. Sabihin mo, kahit ang pinakamodernong equipment, hindi makakita ng Jade. Paano siya mandaraya? Ito. Binatang Lu. Palayasin niyo ang taong ito. Hoy, huwag, Master Xiong. Pagkatapos nito, bawal ka nang sumali sa Stone Gambling Event. Bitawan niyo ako. Binatang Lu. Sinumang manggulo sa kaayusan dito, ay tatanggap ng parehong parusa sa kanya. To, nasiyahan ka ba sa aksyon ko kanina? Salamat, Master Xiong. May isa pa akong anunsyo. Ang pirasong Jade na ito, nag-invest ako ng bilyon-bilyon para makuha. Tapos na ang auction. Maaari na kayong umalis. Mayroon akong 3 bilyon na liquid assets at shares sa Zeus Jewelry na 7 bilyon, nagkakahalaga ng 7 bilyon. Ano sa palagay mo? Siyempre, walang problema. Na pala Master Xiong, ang pagkakakilanlan ko, pakisekreto po. Huwag kang mag-alala. Na pala, mula ngayon, tawagin mo na lang akong Kuya Zhu. Sige, salamat Kuya Zhu. Aalis na ako. Boss, nabalitaan ni Old Hong ang Masked Jade King. Gusto niyang makipagkita. Balita bukas, balita bukas. Ika-23 ng Marso, si Hong Darong, ang pinakamayaman sa Jiangnan Province, sa isang piging pangkaarawan, ay aksidenteng kumain ng cake na may jam, nagdulot ng malubhang allergic reaction, namatay sa ospital kahit ginawa ng paraan. Ang piging pangkaarawan ay naging libing. Ano kinalaman nito sa akin? Hello. Binibining Shen Yu. Xu Yang. Binibining Shen. Ano ang nangyayari? Sobrang busy ko kahapon at nakalimutang sabihin yung raw stone number 3 na pinili mo para sa akin. Sumirit ang presyo pagkatapos buksan. Halos 200 milyon ang kinita ko. Maligayang bati, Binibining Shen. Mukhang hindi mo na kailangang magpakasal, Lu Wenji. Hindi ko talaga kailangang pakasalan siya. Pero si Lu Wenji, nais niyang makipagkumpetensya sa akin bilang general manager. Hindi ako pwedeng matalo sa kanya. Grabe talaga itong si Lu Wenji. May kasunduan ako sa kanya na magsama kami sa okasyon ngayon sa birthday ni Old ang makakatulong sa group at makakuha ng mas malaking pakinabang. Siya ang upo sa pwesto ng chairman. Gusto kong samahan mo ako. Si Old Emmer Hong. Si Hong Darong ang pinakamayaman sa Jiangnan Province. Si Hong Darong, ang pinakamayaman sa Jiangnan Province, aksidenteng kumain ng cake na may jam, nagresulta sa matinding allergy, namatay sa ospital kahit sinagip. Ang piging pangkaarawan ay naging libing. Ang aming pamilyang Shen at pamilyang parehong gustong magpasikat sa birthday banquet. Makuha ang pabor ni Old Dinty. Parang pinapayagan ako ng langit na pumunta. Sige, sasama ako sa'yo. CJ, una, samahan mo ako sa antique shop. Kunin yung regalong para kay Old Dinty. CJ. Ano po ang titingnan nyo? May reservation si Binibining Shen Yu. Nakareserba niya ang larawang Pinay and Crane for longevity. Ilipat niyo sa akin. Itong si Binibining Shen. Nagbayad siya ng 300,000 na deposito. Dodoblihin ko ang presyo. Deal. Kukunin ko na po ito para sa inyo. Young Master Lu, kung gagawin mo ito, hindi ka ba masasaktan ni Binibining Shen? Yang babaeng yan, lagi na lang siyang nauuna sa akin. Pagkapasok niya sa pamilyang Lo, paghihigantihan ko siya.
Sa pagkakataong ito, kukunin ko lang mga gamit niya. Para masaya si Ji-hong. At mapahiya siya. 1 putok, 2 ibon. Binatang Lo, kung pakakasalan mo si Shen, hindi mo na ba siya mamahalin? Huwag kang mag-alala. Kahit kailanman, ikaw pa rin ang mahalaga sa akin. Binatang Lo. Lu Wenji, sana hindi ako nakakaabala sa Xiao Yu, ano ba ang pinagsasabi mo? Si Shanshan ay sekretarya ko lang, nabulag lang siya. Tutulungan ko siya. Tama, nabulag ko lang siya. Talagang kapareho kayong Ikaw. Ngunit ikaw, bakit ka pa sama-sama sa taong ito? Kahapon, nawalan ka yata ng 50 milyon, ako naman kumita ng 10 bilyon. Sa ating dalawa, sino talaga ang magaling? Kumita ka ng 10 bilyon? Akala mo ba ikaw ang maskarang hari ng Jade? Wala ka talagang hiya. Binanggit mo pa ang maskarang hari ng Jade, tapos hinaangkin mo pa. Nandoon naman kaming lahat noon. Paano nalaman yon? Buti na lang hindi naniwala sila. Kahit papaano, tumulong si Chuyang ng 200 milyon. Aminin mo naman ito, di ba? Swerte lang niya yon. Kung palagi ka lang aasa sa kanya, baka balang araw, mawalan ka ng lahat. Xu Yang. Kailan ka ba maghahanap ng tunay na trabaho? Araw-araw ka na lang kasama ni Shen. Nakatikim lang sa kanya. Sino nagsabing walang tunay na trabaho? Ngayon, opisyal ko nang kukunin si Chuyang bilang espesyal kong tagapat. Ginoo ang iyong painting. Na ipinagawa ko, ang Pine and Crane Longevity ay maganda. Nasisiyahan ako. Boss, ito ang Pine and Crane Longevity. Hindi ba ako ang umorder? Pasensya, binibining Shen, nabenta na ito sa ginoong ito. Boss Liu, tinanggap mo na ang deposito. Bakit mo ibenta sa iba? Habang hindi pa tapos ang kontrata, pwede ko itong ibenta kahit kanino. Ikaw. Palang itong painting ay ipinagawa ni Xiao Yu. Boss, hindi niya rin sinabi sa akin. Ganito na lang. Kapag pumayag kang pakasalan ako, ibibigay ko itong painting. Walang hiya talaga si Lu Wenji. Malapit nang magsimula ang kasal ni Ji-hong. Mahihirapan na tayong maghanap ng regalo. Ito ang 300,000 deposito. Miss Shen, huwag nang ipadala. Teka. Bayaran na lang natin ang 300,000. Ano, gusto mo ng dobleng bayad? Sige, isumbong mo ako, kaya kong patagalin ito. Pero mukhang nagmamadali si Miss Shen. Ako pwedeng maghintay, siya hindi. Chuyang, wag na nating ito. Kung ganon, ikaw na ang bahala sa handog. Akin na to. Sigurado ka dyan. Kailan pa kita binigo? Magkita na lang tayo sa handaan ni Matandang. Hoy bata, kaya kong patakbuhin itong antique shop. Dahil may koneksyon ako, payo ko sa'yo, kunin mo na pera mo't umalis ka na. Kung hindi, wala kang ang 300,000 makukuha, ganoon ba? Nais kong makita ngayon, kung kayang protektahan ka, ng mga superior mo. Hoy Kuya Zhu, ako si Chuyang. May kilala ka ba sa mundo ng antigo? Siyempre meron. Magkasabay ang Jade at mga antigo. Ganito kasi, may natagpuan akong antique shop na may mga problema. Kailangan ko tulong mo dito. Pag sinuman ang manggulo sa kapatid ko, papagsisihin nila yon. Ipadala mo sa akin ang address. Sige, salamat Kuya Zhu. Matandang Hong, hindi mo ba gustong makilala ang Mas Jade King na kapatid ko? Pupuntahan ko siya agad. Aalis na nga ako para hanapin siya. Pero itong kapatid ko, ayaw ipakilala ang pagkatao. Kailangan ko muna siyang kausapin kung papayag siyang makipagkita. Pasensya na Kuya Joe. Napakahalaga niya sa akin. Hoy bata, di ka nagdala ng katulong. Nasaan na siya? Ayaw kitang kausapin. Umalis ka na. Nandyan ka pa. Jade King Sayong. Sik Sayong, anong dahilan ng pagpunta mo dito? Kinikilala ko ang karangalan. Nabalitaan kong ikaw ito. Ginulo mo ang kapatid ko. Ang kapatid mo. Si Brother Chu ito. Galing siya sa Antique Association. Ang problema nitong shop, sa kanya mo diretsong i-report. Sir, nagkamali ako. Doblehin ko ang depositong binigay ko. Awa niyo po, patawarin niyo po ako ngayon. Talagang nagkamali ka. Hindi lang pera ang importante, ang 300,000 na deposito, kundi ang ugali mo. Heto ang patunay ng iligal niyang gawain. Ikaw na bahala sa parusa. Paglabag sa kontrata, ayon sa batas 10 beses na multa, at 1 taong pagsasara ng negosyo. Wakas na. Magsasara na ang maliit kong tindahan. Huwag kang masyadong hambog sa hinaharap. Kuya Zhu, tara na. Kuya Chu, may sasabihin ako sa'yo. Kailangan ko sana ng tulong mo.
Kuya Zhu, sige po. Ang pinakamayamang lalaki sa Jiangnan, si Lolo Hong. Nabalitaan niya ang mga nagawa mo kahapon. Espesyal niya akong hinana. Gusto niyang makilala ang maskaradong Haring Jade. Kung malaman man ni Lolo Hong na ako ang maskaradong Haring Jade, sasabihin ko ulit sa kanya, mamamatay siya sa allergy sa jam sa handaan. Kuya Zhu, sagutin ko muna itong tawa. Lanan. Shuyang, baka hindi ako makaabot para dumalo sa birthday ni Lolo. Sa totoo lang, pwede kitang dalhin kay Lolo Hong. Hindi mo na kailangang magdala ng regalo. Sa ganitong pagkakataon, pinapatawa mo pa rin ako. Gaano katagal pa? Mga 10 minuto. Tatanungin ko. Kuya Zhu, pwede bang antalahin ang handaan? Magumpisa ng 15 minutong huli. Walang problema, isang salita lang kay Lolo Hong. Narinig ko lang, 15 minutong pagkaantala ng handaan. Hindi ka naman nagmamadali. Huwag kang magmadali. Talaga? Salamat, Shuyang. Ibaba ko na ang tawa. Salamat, Kuya Zhu. Gusto kong makita si Lolo Hong pagkatapos. Pwede ko ba siyang makita pagkatapos? Ayos lang, nga pala. Ito, imbitasyon para sa table 1. Salamat sa kabutihan mo, Kuya Zhu. Binigyan na ako ni Shen Yu ng imbitasyon para sa table 2. Kung gayon, hindi ko nagagambalain ang swerte mo. Kuya Zhu, kami, magkaibigan lang kami. Naranasan na namin yan, naiintindihan ko. Sige, alis na tayo. Kuya Chu, sasabihin ko muna kay Lolo. Sige, Kuya Zhu, pupunta muna ako sa venue. Binatalo. Si Lolo Hong ang pinakamayaman sa Jiangnan. Bakit siya pupunta sa Jiang, maghahanda sa maliit na lugar? Baka hindi mo alam. Taga Jiangzhou rin si Lolo Hong. Naghandog ako ng marangyang regalo. Kung magugustuhan ni Lolo, baka sumikat ako. Malamang marangya rin ang regalo ni Binatalo. Na pala, Binatalo. Pakita mo nga agad, patingin ng mabuti. Hindi naman ganoon karangya. Larawan lang ng puno at crane para sa mahabang. Pintura ng pino at crane. Ang kanang Lu ang isa sa pinakamayamang pamilya dito. Talagang magaling si Binatalo. Tiyak na panalo ang regalo ni Binatalo. Na pala, Binatalo. Balita ko, magkakasal ang mga pamilyang Shen at Lu. Bakit hindi dumating si binibining Shen Yu ngayon? Kasi siya, kumita siya ng konti sa sugal ng mga batong hiyas. Naging sobrang mayabang na siya. Hindi ko na siya papansinin. Si Lu Wenji na yan. Ni hindi man lang niya banggitin sarili niyang problema. Sa halip, siraan pa niya si Shen Yu. Napakagaling ni Ginoong Lu. Ni hindi alam ni binibining Shen Yu pahalagahan siya. Masyado pang bata si binibining Shen. Nabalitaan kong sa sugal ng mga batong hiyas kahapon. Nahayag na peke ang hari ng Jade na nakamaskara. Nakita mo yun, di ba, Ginoong Lu? Nagkaintindihan agad kami. Unti-unting nagkakaunawaan. Karapat-dapat ka sa tawag na Ginoong Lu. Ang galing. Tunay nga. Hangad ko ang iyong pagkilala. Ganon ba? Pero nabalitaan ko, inapi mo ang hari ng Jade na nakamaskara. At pinagtabuyan ka sa subasta. Walang galang na bata. Ni hindi nga ako pumunta sa subasta. Saan mo nakuha ang mga chismis na yan? Tigilan mo ang pamumudmod ng chismis. Ako ba ang nagkakalat ng chismis? O kayo ang naglalabas ng kabalbala? Ang taong ito, nararapat ka ba dito? Umalis ka na. Hindi ba ito handaan para sa karawan ni Lolo Hong? Kung alam mo, dapat umalis ka na. Ang mga tulad mo'y hindi karapat-dapat narito. Ako ang hamak. Ano, akala mo't ikaw ang marangal? Shuyang, Shuyang. Ang mayayaman ay nasa mataas na antas. Ang mahihirap ay mababang uri. Hindi mo ba nauunawaan ang simpleng katotohanan? Naiintindihan mo ba? Basura lamang ang tulad mo. Ikaw ay nagdudumi lamang ng hangin dito. Mukha kang kahabag-habag. Umalis ka na lang. Ito ay handaan para sa kaarawan ni Lolo Hong. Hindi pa dumarating si Lolo. Magmadali ka nang umalis. Kung hindi, mapupot siya. Ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Narito ako para sa handaan ni Lolo Hong. Hindi ako alis. Sa tingin mo karapat-dapat kang dumalo sa handaan. Nais mo pang makiupo sa aking hapag? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapal ng mukha? Si binibining Shen ang nagbigay. Ang pamilyang Shen at Lo, 2 paanyaya lang ang natanggap. Ibinigay niya ang napakahalagang pagkakataon sa kanya. Halatang walang silbi. Kaya napakahalaga ng paanyayang ito sa kanya. Ito ay pagitan naming ni binibining Shen. Huwag kayong mangyalam. Ikaw. Ano sa tingin mo sa lalaking ito? Anong uri ng relasyon mayroon sila ni binibining Shen? Hindi naman siya magkakagusto dyan, di ba? May magandang palabas na panonoorin. Peke ang imbitasyong ito. Umalis ka na agad dito. Peke nga ang imbitasyong ito. Zhao Shanshan. Ikaw talaga, kawangis mo si Lu Wenji. Patas ako, hindi kinikilingan. Lene, Anong pinagtatawanan mo? Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng seguridad. ang paggiba sa imbitasyon ay parang paggulo sa handaan. Ikaw ang dapat palabasin.
Sige, ipapakita ko ngayon ang kakayahan ko. Hoy, Manager Kiao. May nanggugulo dito. Sino gumawa ng pekeng imbitasyon? Siya, Manager Kiao. Palabasan siya. Hindi mo man lang tiningnan ang autentisidad. Ngayon gusto mo akong palabasin. Shuyang, hindi mo pa ba alam, totoo ba o peke? Nasa desisyon ni Manager Kiao. Siya ang kinatawan ni Old Master Hong. Makinig ka. Mahalaga si Manager Kiao kay Old Master Hong. Bukod pa rito, ang birthday banquet ay buong inayos ni Manager Kiao. Ang Jiangzhou Hotel ay pag-aari rin ni Old Master Hong. Kaya si Manager Kiao, ang hari rito, naintindihan. Anong sabuatan to? Hindi ka ba natatakot kay Old Master? Isang walang kwentang tulad mo. Hindi ka naman kawalan. Akala mo may pakialam si Old Master Hong? Pangil ka lang ng amo. Dapat magbantay ka ng maayos. Kapag may iba kang plano, o mangarap maging amo, malapit ka ng mamatay. Nang insulto ka pa sa akin, una kang gumawa ng peking imbitasyon. Ngayon nanggugulo ka pa. Mukhang hindi ka matututo. Hanggat walang kaparusahan. Nakakalungkot. Mga hamak na tao. Gusto makisabay sa mataas na lipunan. Sa huli, walang patutunguhan. At mapupunta sa ospital. Ang taong katulad niya, kahit mabali ang mga binti, karapat-dapat lang. Talaga? Tignan natin sino makakapana sa akin. Kikilos, huminto. Tigilan mo. Isang hotel manager lang, nanggagago pa ng katotohanan. Ang Emerald King, si Zhou Xiong. Anong ginagawa niya dito? Master Xiong. Siya ang gumawa ng peking imbitasyon. Nahuli siya ni Young Master Lo. Ako ay patas lang. Makikipagtalo ka pa, akala mo hindi ko alam. Oo, nagkamali ako. Sa akin ka humihingi ng tawad. Sir, pasensya na, nagkamali ako. Umalis ka na, kung may susunod pa, ipapalayas kita kay Old Master Hong. Lumabas ka. Pinunit mo ang imbitasyon, di ba? Pulutin mo. Si Master Xiong. Kinolekta ni Master Xiong. Itago mo na, para maging leksyon. Si Master Xiong. Ang pagpapalabas kay Young Master Lo sa Gambling Stone Conference. Totoo kaya ito? Na-offend ba niya ang Mask Jade King? Totoo rin ba yun? Maaaring totoo, mula ngayon, lumayo na kayo sa kanya. Bata, ngayon, ituring mong swerte ka. Sa susunod, hindi kita palalampasin. Mga kagalang-galang, may mahalagang bagay si Ginoong Hong. Magsisimula ng bahagyang late ang handaan. Walang problema, maghihintay kami. Alam naman nating lahat na abalang-abala si Ginoo. Malaking karangalan ang pagdating niya sa Jiangzhou. Talagang ikinagagalak namin ito. Bago magsimula ang handaan, may magandang balita ako. Lahat ng may dalang regalo ngayon ay tatanggap ng 10 beses na pabalik. Si Ginoong Hong ang tunay na Diyos ng yaman dito. Buti na lang handa ang aking regalo. Makakakuha ako ng malaking tubo ngayon. Sa ating mga narito, ang regalo ni Ginoong Lu ang pinakamalaki. Siyang tunay na makikinabang. Sa pamamagitan nito, matutulungan ninyo ang Shenlu Group kumita ng milyon-milyon. Maliliit na halaga lang ito. Ang importante ay mapasaya si Ginoong Hong. Shuyang, nagsimula na ba ang handaan? Hala, ang pawis mo nang bumabaha. Sinabi nilang 15 minutong delay. Huwag kang magmadali ng ganyan. Magsisimula na raw ayon kay Ginoong Xiong. Sino nagsabing 15 minuto? Mukhang hindi na tayo maghihintay. Maaari nang magsimula. Sino ka ba? Makikinig sa iyo si Ginoong Hong. Manalig ka o huwag. Dumating na ang tamang oras. Magsisimula na ang handaan. Malugod nating tanggapin si Nagsimula na talaga ang handaan. Shuyang, kilala mo si Ginoong Hong. Xiao Yu, naniniwala ka sa kalokohan niya? Tama, siguro swerte lang siya. Sa palagay ko, dapat linawin ito ni Kuya Zhou Xiong. Lahat ng nagbigay ng regalo ngayon ay makakatanggap ng 10 beses na halaga. Mukhang mabuting tao si Ginoong Hong. Dahil dyan, tutulungan ko rin siya. Hindi sapat yan. Malayo pa yan. Pipili ako ng isang regalo na pinaka nagustuhan ko. Ang mapipili, mula sa home group, ay tatanggap ng espesyal na suporta, malalimang pakikipagtulungan sa home group, parang malaking hakbang sa tagumpay. Kung alam ko lang sana, naghandog ako ng malaking regalo. Mukhang ang pagkakataon ay para kay Ginoong Lu. Tiyak na panalo si Binatang Lu ngayon. Mukhang kinampihan pa ako ng langit. Simula ngayon, ang Jiangzhou ay mapapasa pamilyang Lo. Buwisit, matatalo ba talaga ako sa gago na to? Anong regalo ang inihanda mo? Pulot lang na painting ang dala ko. Isang simpleng painting lang. Paano ito makakapantay sa Pinay and Crane painting ko? Hindi man lang ito kapareho ng kalidad. Lu Wenji, huwag kang magpanggap dyan pagkatapos makalamang. Oo nga pala. Sabi mo kung tutulungan ko ang Shenlo Group para makakuha ng suporta sa home group. Ang simpleng general manager ay hindi sapat. Ano pa ang gusto mo? Sa panahong iyon, si Tio Shen ay masayang ipakasal ka sa akin. Ikaw.
Huwag kang mag-alala, hindi makukuha ni Lu Wenji ang suporta ng Hongbru. Ikaw, kaibigan ko, bukod kay Binatang Lu, sino pa ang makakakuha nito? Ikaw. Lanan, tama. Hindi ka ba natatakot mabasag ang dila mo? May mas mahalaga ka pa ba dito? O mas angkop na regalo? Siyempre, Xu Yang, pwede bang tumigil ka sa kayabangan? Dagdagan ko pa ng isang bagay, ang Reg Along hinahanap ko. Sa halaga man, hindi kailangang pinakamahal, basta't ito'y makahulugan, yun na ang pinakamabuti. Ayos yan. Chuyang, hindi mahalaga ang halaga kay Lolo. May pag-asa pa tayo. Kahit hindi tayo mag-base sa presyo, mas maganda pa rin ang regalo ko. ngayon magsimula na tayo. Mga binibini at ginoo, ipakita nyo na ang inyong mga regalo. Tara na rin tayo. Tara. Ang pamilyang Lo ng Jiangzhou, naghandog ng Pinay and Crane painting para sa habang buhay. Naway maging malusog at matagal ang buhay ni Lolo Hong. Naway maging masagana ang lahat. Di masama. Narinig mo ba yon? Nagustuhan ni Lolo Hong ang regalo ko, nasispayahan siya. Nagbigay ang pamilyang Wang ng Shoshan Stone. Naway maging masagana ang biyaya ni Lolo. Nagregalo ang pamilyang Zing ng painting para sa habang naway maging malusog si Lolo Hong. Anong gagawin ko? Parang lahat ng regalo ay pareho lang ng halaga sa Maotuk. Magkakapareho ang presyo. Ngayong pagkakataon, baka hindi magustuhan ni Lolo. Ang pamilyang Hao ay nagbigay ng pares ng vases na may disenyong walang kamatayan. Naway mabuhay ng matagal at masaya si Lolo Hong. Wow, ang gandang regalo. Huwag kang mag-alala, hindi ba't sinabi ni Lolo Hong na hindi niya pinapahalagahan ng presyo basta't ito'y makahulugan sa kanya. Susunod na kayo, maghanda na. Ang pamilyang Shen ay nagbigay ng painting na may pamagat na Maotuk. Hindi ba't ang pamilyang Shen ay kilala sa Jiangsu? Bakit isang Mautu lang ang ipinadala nila? Baka naman ang pamilyang Shen ay hindi nagpapahalaga kay Lolo Hong. Medyo mayabang ang pamilyang Shen. Kung magkamali ito, baka ma-offend si Lolo Hong. Kasalanan ko lahat ito. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Tigilan mo na ang pang-aaliw sa akin. Ngayong taon, ang handaan ni Matandang ay lubusan kong nasira. Hindi ko pa nga naibigay ang regalo ko. Tama, may regalo ka pang dapat Nasaan na? Espesyal ang regalo kong ito. Kailangan kong maghintay ng konti bago ibigay. Matandang Ho, bilang pasasalamat sa suporta mo, espesyal kong ipinagawa ito para sa'yo, 6 na patong na cake pang matagalon. Maligayang ika-6 na po na kaarawan, naway maging maayos ang lahat. Mabusisi si Xiao Qiao. Ang handaang ito ay maayos ang paghahanda. Ako'y lubos na nasisiyahan. Salamat, Matandang Ho. Kainin muna natin ang cake. Pagkatapos kumain ng cake, ipapahayag ko na ang resulta. Ano sa palagay ninyong lahat? Mabuti. Hindi mabuti. Chuyang, ano ba ang sinasabi mo? Magpaumanhin ka agad kay Matanda. Naghahanap talaga ng gulo ang taong ito. Nagpapapansin lang, makakakita ka ng problema sa ginagawa mo. Pwedeng kumain ng cake ang lahat. Maliban kay Matanda. Ito ay handaan ni Matandang Ho. Hindi siya pwedeng kumain ng cake. Nababaliw ka na ba? May tao ba dyan? Palayasin niyo ang mapanggulong ito. Bakit gustong-gusto niyo akong palayasin? Takot ba kayong mabulgar ang plano niyo? Huwag ninyong pakinggan ang kalokohan niya. Bilasan niyo at hilahin siya palabas. Sa cake mong ito, may halo kang jam. Kapag kumagat si Matanda, magkakaroon siya ng allergy at mamamatay. Chuyang, sigurado ka ba? Kapag inapi mo si Matanda, hindi ka kayang ipagtanggol ang kansye. Sigurado ako. Si Manager Kiao nga pala, direktang apo ni Matandang Ho. Paano niya maaaring? Saktan si Matandang Hong, eksakto, imposible yan. Mukhang galing sa mental hospital ang lalaking ito. Kapag nandaya ka kay Matandang Ho, maghintay ka. Naitakwil ng mga kilalang pamilya sa Jiangzhou. Magkakaisa silang ipagbawal ka. Chuyang, ikaw talaga. Ang may kagagawan nito. Ano pang hinihintay nyo? Ilabas nyo na ang baliw na ito. Itapon nyo siya. Sandali lang. Tawagin niyo ang pribadong doktor ko. Ginoong Hong, bakit mo pinakikinggan ito? Nagsasalita lang ng kung ano ang baliw na ito. Ipatingin mo ito. Sandali lang ito. Sige. Ji Hong, nasa cake, walang nakitang jam. Baka nagbago na ang hinulaan ko. Nagbago na kaya ito? Ji Hong, nakita mo rin, di ba? Impostor itong tao na to. Dapat siguro nating ipadala sa mental hospital, di ba? Narinig mo yon? Dalhin niyo siya agad sa mental hospital. Teka. Allergic din ako sa jam. Subukan ko, malalaman ko. Shen Yu, Chuyang.
Naniniwala ako sa'yo. Shen Yu. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Konti lang kinain ko. Meron akong gamot sa allergy. Subukan ko nga. Ji-hong, huwag maniwala. Niloloko ka nila. Kuya Joe. Pwede bang ikaw mismo ang humanap ng doktor? May laman na jam. Espesyal na jam ito. Kung hindi dahil sa espesyal na atensyon, hindi mo malalasahan iyon. Paano niya nalaman na may jam sa cake? May kakayahan ba siya? Sa tingin ko, may problema rin siya. Dapat ko bang sabihin na nakikita ko ang future? Sensitive lang ako sa jam. Masyado akong sensitive. Pagkatapos amuyin, sinabi ko kay Chuyang. Ah, tama. Si Shen Yu nagsabi sa akin. Ganun pala ang sitwasyon. Kayong dalawa, mga traidor. Pinalason niyo ako. May tao ba dyan? Alamin niyo. Sino ang may gawa nito? Sinusuportahan sila. Dalhin niyo sila, Ji-hong. Manampalataya ka sa akin. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Pagtitiwalaan pa ba kita? Awa mo. Ji-hong, patawarin mo ako. Binata. Salamat sa inyong dalawa. Iniligtas niyo buhay ko. Inihahayag ko. Ang Shenlu Group, may suporta mula sa Hong Group bilang pangunahing partner. Salamat. Ang pamilya Shen Ang, mangganguna sa Jiangzhou. Yayaman ang Shenlu Group. Makikinabang din ang pamilya Lu. Sasakay lang sila. Dapat sa akin to. Buisit. Bakit siya laging swerte? Binata, maaari ba tayong mag-usap sandali? Alam na niya ang totoong ako. Wala akong sinabi. Kuya Chu, maupo ka. Kanina sa handaan. Nabayaran ko na ang babae ng pamilyang Shen. Binata, sabihin mo, ano ang gusto mong gantimpala? Gusto niyang gumanti sa akin. Old Master Hong, ang pagtulong kay Shen Yu ay sapat na. Hindi ko kailangan yon. Ako si Hong Darong ay hindi taong. Walang utang na loob. Ano kaya ang ito? Ibibigay ko sa iyo ang 5 bituin na hotel sa Jiangzhou. Napakahalaga nito. Kung gayon ay, salamat, Old Master Hong. Ang hotel na ito ay nag-iisa sa Jiangzhou. Ito ay 5 bituin na hotel. Ang halaga nito ay mahigit 1 bilyon. Ngunit sa itsura mo, parang wala kang pakialam. Ha ha ha. Ikaw naman, Kuya Chu, bilyonaryo ka rin. Para sa kanya, ang bilyong ito ay parang wala lang. Kuya Zhu, Kuya Chu. Nailigtas mo na si Old Master Hong. Ano pa ang itinatago mo? Baka naman siya nga ang sinasabi mong Mas Jade King. Tama, siya nga. Ito kahanga-hanga para sa isang bata. Ano kaya ang ito? Ibibigay ko sa iyo ang 100 bilyon na pondo para sa mga negosyo at ipapasa ko sa iyo. Ikaw ang bahala. 100 bilyon, hindi ko kaya yan. Sa tingin ko, mas mainam kung ikaw, Old Master Hong, ang mamahala sa Jiangzhou. Ang nangyari sa kaarawan ay tanda ng may gustong man-ira. Kailangan kong umalis at mag-imbestiga. Ipapasa ko ito sa iyo. Nagtiwala ako sa iyo. Dati ay tagabuhat lang ako ng ladrilyo. Wala akong espesyal na kakayahan. Ang kasanayan ay napapalago sa panahon. Ngunit ang ugali, mahirap husgahan. Old Master Hong, ano ang tingin mo kay Kuya Zhu? Maganda ang kanyang ugali at sapat ang kanyang kakayahan. Mas karapat dapat siya kaysa sa akin. Kuya Chu, sanay na akong gumala kung saan-saan. At mas gusto ko ang malaya. Kung ipipilit niyong manatili ako sa Jiangzhou, hindi ko kakayanin yan. Ganito na lang, mag-iiwan ako ng tutulong sa'yo. Kalihim Li, halika rito. Ginoong Hong. Kalihim Li, manatili ka sa Jiangzhou. Tulungan mo si Chuyang sa kanyang trabaho. Opo. Gagawin ko ang makakaya ko. Sisikapin kong hindi mabigo si Ginoong Hong. Yan ang tamang pananaw. Ginoong Hong, malakas ang suportang inilaan ninyo sa Shenlu Group. Nakahanda na ang 1 bilyon na suportang plano. Pakitingnan po. Ang pondo para sa suporta ay nakahanda na. Kailangan lang niyong papanigin. Ginoong Chu, pakitingnan po. Ang contact person para sa Shenlu Group.
Ay blanko pa rin. Ganito kasi yan, Ginoong Chu. Ang bahaging ito, kailangan ninyong tukuyin. Shen Yu na lang ang ilagay natin. Noong una, gusto kong suportahan kayo sa pagpapaunlad ng Jiangzhou. Pero ngayon ay mukhang ang pagsuporta sa Shenlu Group ay sapat na rin. Siyempre naman. Si Kuya Chu, malalim ang pagtingin niya kay binibining Shen Yu. Hala, sinong nakakaalam, baka may kasal tayong abangan. Mabuti yan. Kapag nangyari yan, tiyak na dadalo ako ng walang pagluho at magdadala ako ng malaking regalo. Yumaman at makuha ang puso ng isang dila. Panaginip ba ito? Kung noon ko pa alam, hindi ko sana sinabi. Nalaman kong may problema sa cake. Hindi ba't maganda rin naman? Pero ikaw ang nagligtas kay Lolo. Si Lolo Hong, pero binigay mo ang oportunidad sa Shenlu Group. Dapat kitang pasalamatan doon. Isipin mo, kung hindi mo sinabi noon, ang kakayahan kong manghula, ay mabubunyag sana. Xu Yang. Pero hindi ka naman umuwing walang dala. Sa totoo lang, may regalo rin si Lolo Hong sa akin. Talaga? Anong klaseng regalo? Bukas, pumunta ka sa hotel, para sa sorpresa. CJ. Xu Yang. Ako. Medyo may gusto nga ako sa'yo. Pero, hindi ba't masyadong direkta ang pagpunta sa hotel? Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Gusto lang kitang ilibre ng pagkain. Engkanto ka. Dapat sa Jiangsu restaurant tayo kumain. Walang restaurant ang Jiangsu Hotel. Pareho lang yun. ***** ina. Shuyang. Shenyu, nanalo na naman kayong dalawa. Binata Lu. Huwag kang magalit. Itong Shenlu, hindi naman parte ng Shen Family Group. Ang pamilya Lu ay makikinabang din dito. Anong alam mo? Si Shenyu ngayon ay may suporta ni Lolo Hong. Mas maliit pa ang tsansang pumayag siya na pakasalan ako. Kung hindi uobra ang malumanay na paraan, subukan natin ang mas agresibong diskarte. May plano ka ba? Balita ko strike to ang pamilya Shen sa pagpapahalaga. Basta't mahanapan mo ng paraan na maisingit si Shen Yu sa kama. Kahaw ayaw niyang magpakasal, mapipilitan siyang pumayag. Ayos. Maganda pala yung plano mo. Kung ganoon, pagbibigyan kita ng malaki. Binatang Ginoong Lu, nakakainis ka talaga. Ang headline bukas. Ano na namang balita ngayon? Ika-24 ng Marso, ang magandang vice-presidente na si Shen Yu ng Jiang ay dukot dinala sa Jiangzhou Hotel. Dahil sa hiya, si Shen Yu ay nagpakamatay. Nagpakamatay si Shen Yu. Kailangan ko siyang tawagan agad. Sagutin mo ang tawag. Wala na. Hindi naman sila agap magkilos. Na pala. Yung address. Jiangzhou City. Ang magandang vice presidente na si Shen Yu dinukot papuntang Jiangzhou Hotel. Jiangzhou Hotel. Kalihim Lin. May kumidnap kay Shen Yu papuntang Jiangzhou Hotel. Kailangan yung immobilize ang lahat ngayon din. Sagipin niyo agad siya. Naiintindihan. Ang unang makakahanap sa kanya, bibigyan ko ng 1 milyon. Opo. Mas mabuting maging tapat ka sa akin. Kung hindi, papatayin kita. Boss. Naihatid na ang mga kalakal. Maaari mo nang suriin. Una, bigyan mo siya ng gamot, painumin mo siya. Para masaya siya pagdating ko, sakto para sa kasiyahan niya. Shen Yu, kahit paano ka kumawala, di ka tataka sa akin. Ha ha ha. Pakiusap, pakawalan mo ako.
Marami akong pera, ibibigay ko lahat sa'yo. Kalimutan mo na yung plano mo. Sa trabaho namin, reputasyon ang pinakamahalaga. Anong meron ka para sumunod kami? Bagay na magpapasunod sa'yo. Sige na, bakahan mo ang bibig mo. Magpakabait ka. Hayaan mo kong mag-enjoy muna. Tumahimik ka. Kapag tumawag ka, papatayin kita. Sino yun? Bigyan mo ako ng tuwalya. Huwag na kayong pumasok. Shen Yu. Ayos lang ba siya? Dapat hindi nasaktan si Miss Shen. Pero wala siyang malay. Nakatawag na ako ng doktor. Sabihin mo, sino ang may utos nito? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ikaw. Pwede mo akong patayin, pero makukulong ka rin. Sasabihin ko. Si Lululo, Lu Wenji, siya ang nag-utos sa akin. Wala akong kinalaman dito. Ihatid mo siya sa pulis. Kayong tatlo. 1,000,000 bawat isa. Salamat, boss. Dalhin niyo siya. Nagkamali ako. Huwag mo akong ihatid sa pulis. Kuya. Xiao Yu. Kumusta ang pakiramdam mo? Xu Yang. Ang init ng pakiramdam ko. Shen Yu. Malapit nang dumating ang doktor. Magtiyaga ka. Xu Yang. Gusto mo ba ako? Ako. Ibigay mo sa akin, Xu Yang. Paumanhin po, sir. May nangyaring insidente sa hotel. Bawal po ang pagpasok ngayon. Dilat ang mga mata mo. Masdan mong mabuti. Alam mo ba kung sino ako? Ininsulto mo ako. Gusto mong mamatay? Paumanhin. Alam kong ikaw siyang Master Lo. Pero ang bagong boss ngayon, ang mismong nagbabantay. Ang bagong boss. Ibinenta ito ni Old Hong. Sino ang bagong boss ninyo? Papuntahin mo siya rito. Kung sasabihin mo ang plano ko. Paumanhin. Abala ngayon ang boss. Wala siyang oras para sa'yo. Aray. Hinay-hinay lang, kuya. Bilisan mo. Nahuli na siya. Ibig sabihin, nasagip na rin si Shen Yu. Imposible, kailangan kong sirain agad ang lahat ng ebidensya. Magsalita ka. Boss, sinira na ni Lu Wenji ang lahat ng ebidensya. Wala na tayong paraan para hulihin siya. CJ. Naiintindihan ko. Xu Yang. Nandito ako. Nahanap na ba nila ang kidnapper ko? Huwag mong alalahanin. Ipagkatiwala mo ito sa akin. Si Lu Wenji ba? Hindi ko siya palalampasin. Si Lu Wenji nga. Subalit, wala pa tayong sapat na ebidensya. Magpahinga ka muna. Xu Yang. Salamat, desidido na ako. Uuwi na ako. Kailangan kong kausapin ang tatay ko. Huling-huli na ang oras ngayon. Bukas na lang kaya. Ang totoo, medyo may konsensya ako. Baka habulin ako ng tatay mo. Hindi niya gagawin yon. Matulog ka na. Pero hindi pa inilalabas ang tunay na dahilan ng pag-uro. Biglang inanunsyo ng Hong Group ang dahilan. Tinanggal nila ang suporta sa Shenlu Group. Pagkalabas ng balita, nag-panic selling ang mga investor. Dahilan ng panic selling ng mga investor. Ang Hong Group. Inanunsyo ang pagkansela ng kanilang puhunan sa Shenlu Group. Ano kaya ang mangyayari ngayon? Kalimutan mo na. Dahan-dahan lang tayo. Hello. Sige, uuwi na ako agad. Pinapauwi ako ni Papa sa kumpanya. Makatotohanan kaya ang balitang yon? Anong balita? Wala lang. Sasama ako sa'yo.
Papa, para saan mo ako kailangan? Bakit nagmamadali? Nakausap ko na ang pamilyang Lu. Ikakasal ka kay Wenji sa 3 araw. Ano? Bakit pa iba-iba ang mga pangako? Malaking bagay ang kasal sa pamilya natin. Desisyon ito ng magulang. Paano ko sasaktan ang sarili kong anak? Nanalo ako sa huling pustahan. Ako dapat ang magdesisyon tungkol sa kasal. Hindi pwede. Kailangan mong magpakasal. Iniligtas namin ni Chuyang si Old. Nakuha namin ang pondo mula sa home group. Ano nang masasabi mo? Pwede ka namang umuro. Swerteng pagkakataon lang yon para sa'yo. Pure luck lang yon. Hindi yon kasali, naiintindihan mo. Nagtagumpay ang unang stone gambling event. Ganyan din ang sinabi mo noon. Naiintindihan ko na ngayon, sa 2 pustahang ito, hindi mo naman talaga ako pinapanalunan. Yung stone gambling event, si Master Wang, ipinakilala mo para kay Luwenji, di ba? Bago ang handaan ni Old, alam na ni Luwenji na nasa akin ang Pine Crane painting. Ikaw ang nagkalat ng impormasyon, di ba? Kilalang pamilya ang mga Shen at Lu. Patungkol din sa Shenlu Group, pinag-isa ito ng ating mga pamilya. Si Lu Wenji ay napakatalinong tao. Bakit ayaw mong pakasalan siya? Dahil babaero siya. Minamaliit niya ang lahat. Traidor siyang tao. Ang taong katulad niya, hindi ko pakakasalan. Kung hindi mo siya pakakasalan, sino ang gusto mo? Gusto kong pakasalan si Chuyang. Ikaw. Pero si Chuya, may kasintahan na siya. Hindi mo ba alam? Ano, totoo ba ang tungkol kay Xiaoyu? Papa, hindi siya ganyan. Xiaoyu. Narito mismo ang tunay niyang fiancé. Hindi mo pa rin aaminin? Nandito na siya. Director Shen, ako ang kasintahan niya. Akala ko kasi, gwapo naman siya, pero maaasahan sana. Pero hindi ko inakala na naglalaro siya sa 2 kampo. Siguraduhin ninyong hindi na maloko, uli si Miss Shen. Ikaw na batuga. Pangahas mong niloloko ang anak ko. Papa, hindi naman ako niloko ni Chuyang. Tumahimik ka. Pahintulutan niyo po ako. Tito Shen. Sa totoo lang po, may fiance ako dati na si Zhao Shanshan. Pero nalaman kong, nagkakamabutihan sila ni Lu Wenji. Kaya, hihinto na ako sa engkwentro. Chuyang, ang kapal ng mukha mo, sinisiraan mo pa ako. Ikaw na matapang, nagbibitaw ka ng kasinungalingan. Maniwala ka ba naman? Kasama kita. Noong nasa antique shop magkasama at sweet kayo ni Zhao Shanshan. Akala mo hindi ko nakita. Tama na. Puro kayo away sa maliliit na bagay. Sino ng matagumpay na lalaki, ang walang kaunting romansa? Kahit si Lu Wenji, kasama ang kanyang sekretarya, may konting init sa puso. Wala yan. Tay, bakit ganyan ang dobleng pamantayan? Anong dobleng pamantayan? Sabihin mo, dinaya ka ni Chuyang. Si Lu Wenji ay romantiko lang, at yun ay naging romansa. Dobleng pamantayan na iyan. Siya. Hindi kayang pantayan si Wenji. Vice Presidente siya ng Shenlu Group. Milyon-milyon ang sahod niya. At siya, tagabuhat lang sa konstruksyon. Naiintindihan ko na. Shen, base sa logic ninyo. Kapag may perka ka, pwedeng maraming asawa. Eksakto. Kung kalahati lang ng kay Wenji ang meron ka, hindi kita susuwayin sa pagligaw. Tiyo, sobrang taas ng tingin ninyo sa kanya. 3 milyon ang kita ko taon-taon. Habang buhay siya magbubuhat ng ladrilyo, hindi aabot sa ganyang kita. Tama. Siya. Hindi kasing kuko ni Lu. Malabo siya sa akin. Nangangarap pa sa anak ni. Palakang nangangarap sa gansa. Kung makakapagpakita si Chuyang ng 3 milyon, ano ang sasabihin ninyo? Kung talagang meron siya, tatawagin ko siyang ama. Dito mismo. Anong gagawin mo sa sira mong card? Magkano sa palagay mo ang laman nito? Pwede mong i-check mismo. Kaya sabihin mo, magkano ang laman ng sira mong card? Hindi gaanong kalakihan. 3 bilyon. Ano nang sinabi mo? Saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Xiaoyu, naniniwala ka sa ganyang kasinungalingan? Wala namang POS machine dito. Siyempre, pwedeng magsinungaling. Wala siyang limitasyon. Naghirap ako buong buhay ko. 3 bilyon lang ang aking yaman. Saan galing ang lakas ng loob mo para umasta ng 3 bilyon? Shen, kung talagang 3 bilyon ang laman nito. Payag ba kayo? Naligawan ko si Shenyu. Ha. Alam mo ba kung ilang zero ang meron sa 3 bilyon? Wala kang alam. Sa susunod na mayabang ka, gamitin mo utak mo. Pwede bang gamitin mo naman yan? Nababaliw ka na sa kakadukha. Alam mo ba ang pagkakaiba ng 3 milyon at 3 bilyon? Alam mo ba kung ilang beses yun? Chuyang. 3 bilyon, hindi ganoon kadaling kitain yan. Sa iba, ang 3 bilyon ay napakahirap. Pero para sa akin, ang 3 bilyon ay kayang-kaya. Naku, tumigil ka na nga. Pwede bang tigilang ang kayabangan? Akala mo ba papel lang yan? 30 bilyon. Tama na yan. Dakdak lang ang alam. Ang katulad mo. Akala mo karapat dapat saan? Kahit na, medyo mataas ang mga pangarap ni Chuyang. Pero may pangarap siya, lumalaban siya, naniniwala ako sa kanya. Tumigil ka. Ikaw ang tumigil. Kapag sinabi kong hindi, hindi na yon. Matagal nang magkaibigan ang mga Shen at Lu. Ang pakakasal kay Lu Wenji, ang pinakamaganda para sa'yo. E di gumawa ka ng bagong anak na ipapakasal sa kanya. Ayaw ko sa kanya, ayaw ko. Chuyang, alis na tayo. Hinto kayo dyan. Ano pa bang gusto mo?
Kapag lumabas ka ngayon ng pintong ito, tatanggalin kita sa Shenlu Group. Sige, tanggalin mo na ako. Ikaw. Grabe na ito. Tagapangulo, dumating na si Kalihim Lee ng Hong Group. Ano? Sigurado ka bang si Kalihim Lee ng Hong Group yon? Ayos, ayos. Bilis, bilis, bilis. Pasok kayo agad. Naku po. Nandito na si Kalihim Lee. Kalihim Lee. Ginoong Chu, nandito ka rin pala. Kalihim Lee. Kilala mo rin pala si Chuyang. Nakita mo siguro siya sa birthday ni Old Hong. Dahil na, ako ang nagligtas ng buhay ni Old Hong. Huwag kang magmalaki. Si Xiaoyu talaga ang nagligtas kay Old Hong. Anong kinalaman mo dyan? Matanda ka na. Asa ka lang sa kay Miss Shen. Hindi ka ba nahihiya? Director Shen, ako ang kinatawan ng Hong Group upang pag-usapan ang suporta sa Shenlu Group. CJ, pasensya na sa abala, Kalihim Lee. Si Miss Shen ang itinalaga ni Old Hong na kontak. Miss Shen, available ka ba? Kalihim Lee, umalis si Shen Yu dahil sa personal na dahilan. Nag-resign na siya. Kita mo, Kalihim Lee, tulad din ako ni Shen Yu. Pareho kaming vice-presidente ng Shenlu Group. Sa birthday banquet, pinuri pa ni Old Hong ang regalo ko. Pwede ba akong maging contact? Ang itinalagang kontak ni Old ay si Miss Shen Yu. Walang ibang papalit. Tito Shen, ang suporta ni Old Hong sa Shenlu Group ay 1 bilyon. Kung ipipilit mong tanggalin si Shen Yu, mawawala sa'yo ang 1 bilyon. Hindi ikaw, Hiha. Parang walang kwenta ang 10 bilyon sa'yo. Akala mo para lang sa'yo ang investment na to. Tama siya. Eksaktong 1 bilyon. Tatay, tatanggalin mo ba ako ngayon? O papayag ka na makasama ko si Chuya? Huwag mong payagan yan, Lolo Lu. Paano na ang investment ng Hong Group? Ang dahilan ni Emir Hong sa pagsuporta sa Shenlu Group ay dahil pinahahalagahan niya tayo bilang isang nangungunang negosyo sa Jiangsu. Kahit wala si Shen Yu, wala namang magbabago. Hoy, Tio Shen. Tama ang tatay ko. Ang pagsasalarawan ni Ji Hong sa grasya ay pagsakay lang sa alon. Hoy, tama na yan. Sa totoo lang, para kay Yi Hong, ang Shenlu Group ay tulad lang ng ibang kumpanya dito. Maliit na bahagi lang ito. Kung hindi dahil kay Shen Yu, hindi kanya lilingonin. Ang kalokohan, hindi ako naniniwalang pagkatanggal kay Shen Yu ay magpapaatras kay Yi Hong. Hindi kami takot sa kanya. Naintindihan ko. Talagang sariling sikap ang bagsak. Hoy, ang cute-cute mo. Sinong sinasabing nagpapabagsak? Sa tingin ko, dapat ang magbawi ng suporta sa Shenlu Group. Ang tapang ng salita mo. Akala mo ba kinatawan ka ng Hong Group? Wala ka talaga sa lugar. Ang Shenlu Group ay kayo lang, mga walang malay na tanga, hindi dapat suportahan. Chuya, umalis na tayo. Mamahiya ka pa ng mga opisyal namin. Mamaya wala ka nang makain. Kalimutan mo na. Gayunpaman, si Yi Hong ay tututok sa pagsuporta sa atin. Kalihim Lee, pakiusap tawagan mo Chuyang, hinahanap mo ba ng gulo? Anong karapatan ni Kalihim Lee? Hindi mo basta matawagan yan. Sige, tatawagan ko na siya. kahit kilala mo si Kalihim Lee. Tatawag din naman siguro siya. Nagkataon lang yan. CJ, hintayin natin ang mangyayari. Paumanhin. Nagdesisyon si Gi Hong na kanselahin ang suporta sa Shenlu Group. Ano? Umalis na tayo. Biglang inanunsyo ng Hong Group ang pagkansela ng suporta sa Shenlu Group. Diyos ko po. Naglabas talaga sila ng opisyal na pahayag. Kinuha nila ang suporta sa Shenlu Group. Hindi ba't yun din ang sinabi ni Kalihim Lee? Akala ko biro lang. Hindi ko inasahang totoo pala. Naku, Malamang babagsak ang stocks ng Shenlu Group. sige na. Huwag kang sisihin. Wala naman sa'yo ang sisi. Lahat ng pagod ng tatay ko nasa Shenlu. Gusto ko lang sabihin, ang aking paninindigan. Hindi ko inakalang aabot sa ganitong punto. Paano kung kausapin natin si Yi Hong para baguhin ito? Ang mga anunsyo ng mga pampublikong kumpanya ay hindi basta-basta mababago. Baka ituring itong dayaan sa stock market. Ang tanging paraan na lang ang gamitin natin. Tulungan mo akong bumili ng shares ng Shenlu Group. Chuyang, ilang shares ang bibilhin natin? Hanggang sa bumalik sa normal ang presyo ng stocks. CJ. Huwag kang magbiro. Ang Shenlu Group ay may 20% ng shares na nasa sirkulasyon. 2 bilyon yan. Saan ka kukuha ng ganun kalaking pera? Sa totoo lang, Shen Yu, may sikreto akong hindi pa nasasabi sa'yo. Ano iyon? Ang totoo. Lampas 1 bilyon na ang net worth ko. Sa ganitong pagkakataon, nagpapatawa ka pa rin? Seryoso ako. Dahil sa akin nagsimula ang problemang ito, hindi ko hahayaang malugi. Ang Shenlu Group, Totoo palang mayaman ka. At ang galing mong magtago. samahan mo sana akong umuwi para makilala ang nanay ko. Kailangan ko munang maghanda ng mga regalo, kung hindi bukas. Sige na nga. Chu, gaya ng gusto mo. Ako sa ngalan ng Jiangsu Hotel, ay bumili ng 0% ng shares ng Shenlu Group. Bumalik na sa normal, ang presyo ng stocks ng Shenlu Group mula kaninang umaga. Mabuti. Salamat sa pagod mo. 34% kay Shen Dehao. 30% kay Lu Zhengxiong. 0% sa akin. 12% sa maliliit na shareholders.
At 14% ang circulating shares. Sa isang magandang pagkakataon, naging pangatlo akong pinakamalaking shareholder ng Shenlu Group. Ayos lang. Maibibigay ko ito kay Shenyu bilang regalo. Ma, upo ka muna. Hoy! Xu Yang, nandito ako para kausapin kayong dalawa ni Shanshan tungkol sa kasal ninyo. Ma. Nang babae si Zhao Shanshan. Hindi ko na siya pakakasalan. Ano? Paano nangyari to? Ma, huwag kang magalit. Umupo ka muna. Pero huwag kang mag-alala. Nakahanap na ako ng mas mabuting manugang para sa'yo. Hindi ba to yung nagligtas kay Old Hong na si Shenyu? Napanood ko sa balita. Siya rin ang boss ko. Bakit kayo pa mismo? Ikaw ang hepe. Siguradong super busy kayo sa trabaho. Okay lang, hindi naman ako busy ngayon. Tita, itinimpla kong chicken soup, tikman niyo. Ay, masarap pala talaga. Kung masarap, damihan niyo pa. Alam mo, Shen. Ang ganda-ganda mo, magaling pa sa negosyo. Marunong pa magluto. Mapapalad ang makakapangasawa sa'yo, swerteng-swerte talaga. Tita, wag niyo naman po akong purihin. Nahihiya na ako. Ma. Pakakasalan ko siya, para maging manugang mo. Ayos ba? Nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Malaking boss siya, isa ka lang empleyado. Magkasalungat kayo, dalawang mundo. Sa totoo lang. Ang napili kong manugang para sa'yo ay siya. Ikaw, totoo ba ang sinasabi mo? Alaynan. Nasiyahan ka ba? Sobrang saya ko. Labis akong nasiyahan. Ito. Nako, umpisahan natin dito. Ito. Regalo ko ito para sa'yo. Salamat po, tita. O pala. May regalo rin ako para sa'yo. Doon na lang tayo mag-usap. Maupo po kayo. Oh, Tita, kayo muna kakain. Punta muna ako doon. sige, mauna ka na. Anong problema? Mababalita bukas na may gulo sa loob ng Shenlu Group. Nakipagsabuatan si Lu Zhenxiong sa mga minor shareholders. Ano, 34% shares ang hawak ng tatay. 4% lang ang lamang sa mga. Kung makipagsabuatan siya, posibleng matalo ang tatay ko. Paano kung may 0% shares pa tayo? Kung may 0% panalo ang tatay ko. Pero, wala tayong pera para bumili ng ganun karaming shares at kulang sa oras. Tingnan mo ito. 0% shares ito ng Shenlu Group. Galing sa Jiangsu Hotel. Pero ang Jiangsu Hotel, kay M. Hong yun, di ba? Ibinigay sa akin ni Emer Hong. Bilyones ang halaga niyan. Baka naman kahapon. Isinangla mo ang hotel. Para tulungan ang stock price ng Shenlu. Bumili ako ng shares sa Shenlu Group, pero hindi ko isinangla ang hotel. Huwag mo na akong lokohin. Alam ko. Hinahadlangan mo lang ako sa pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko ang utang sa lalong madaling panahon. Kalimutan na natin yan. Huwag muna nating ipaliwanag. CJ, unahin natin iligtas si Tio Shen. Okay. Tatay, ipinatawag mo ba ako? May mahalagang bag-aya ba? Ngayong araw, pababagsakin ko si Shen Dehao. At ako na ang magiging tagapangulo ng Shenlu Group. Ayos yan. Dapat ginawa mo na ito noon pa. Buong buhay akong naging pantabi ni Shen Dehao. Akala ko kasi, napakakasalan mo si Shenyu. At magiging puno ka ng Shenlu Group. Pero biglang, naagaw ka ni Chuyang. Ninakaw niya si Shenyu. Kung ganun na, hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Tatay, sabihin mo lang, ang gusto mong gawin ko. Nakipag-alyansa na ako, kailangan mo lang, sa mga minor shareholders. Sabihin mo sa lahat na magdaos tayo ng pulong, kailangan mo lang. Mga kasama, kahapon para sa Shenlu Group, inanunsyo ng Hong Group. Natatalikod na sila sa ating Shenlu Group. Ginoong Shen, nasa krisis na ang kumpanya. Sana ay magkaisa tayo. Chairman Shen, nagtatakwil ka ba ng pananagutan? Wenjay, nawala ang suporta ng Hong Group. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa palpak mong desisyon, nadala ang Shenlu Group, nawala ang suporta ni Hong, bumagsak ang presyo ng stocks. Malubha itong pagpapabeya. Dapat ka nang magbitiw. Wenjay. Ikaw. Mga ginoo, baka hindi nyo alam, ang Hong Group ay nag-invest ng 10 bilyon para suportahan tayo. Diyos ko.
10 bilyon. Ang market value ng Shenlu ay 10 bilyon lang. Nawala sa atin ang napakagandang oportunidad. Dahil lahat ito sa kanya, na napakatigas ng ulo, at minura si Secretary Lee, kaya nagalit si Mr. Hong, at tinanggal ang suporta sa atin. Ang usaping ito, sa akin na ang sisi. Nananawagan ako ng re-eleksyon. Nararapat para sa Shenlu, kailangan ng bagong leader. Sumasang-ayon ako. Kung gayon, magsagawa na tayo ng botohan, suportahan natin ang tatay ko. Ang sang-ayon na siya ang maging bagong tagapangulo, itaas ang kamay. Mabuti, ang suporta sa shares ng tatay ko ay umabot na sa 42%, lampas na sa 34% ni Chairman Shen, kaya inihahayag ko. Sandali lang. Shen Yu, anong ginagawa mo dito? Pulong ito ng mga shareholders. Hindi ka na, vice-presidente ng kumpanya. Lumabas ka na. Yamang pulong ng shareholders ito, si Shen Yu bilang shareholder, ay may karapatang dumalo. Kailan naging shareholder si Shen Yu? Oo nga, hindi ko nalaman yan. Inilipat ni Chairman Shen ang shares sa kanya. Shareholder daw siya? Sige, pakitaan mo kami ng ebidensya. Tingnan natin. Lu Wenji. Ikaw. Umalis ka sa daan. Hindi ka pa ba nasisiyahan sa gulong ginawa mo? Pulong ng mga shareholders ito. Bilang third largest shareholder si Shen Yu, karapatan niyang umupo sa posisyong ito. Imposible. Hindi siya ang third largest shareholder. Tama ang sinasabi niya. Ang Jiangsu Hotel ay may 0% na shares. Sila ang third largest shareholder ng Shenlu Group. Si Shen Yu ang tinatawan nila. Tumayo ka. Ako ang representante ng Jiangsu Hotel. Ginagamit ko ang karapatan bilang shareholder. Sinusuportahan ko ang tatay ko. Ibig sabihin, Ginoong Shen Dehao. Chairman ng Shenlu Group, ay dapat ikaw. Sinusuportahan ko si Shen Yu, bilang bagong chairman ng Shenlu Group. Susunod ako ng may paggala. Kung ganun, 44% ang suporta kay Shen Yu. 42% lang kay Manager Lo. Dapat si Shen Yu ang maging bagong chairman. Hindi 42% ang suporta sa tatay ko. 45% yan. Akala mo ba, ikaw lang ang bumili ng shares ng Shenlo? Sinamantala ko ang pagbagsak ng shares kahapon. At nakabili ako ng 3%. Tingnan ninyo. Totoo nga. Mga kasama, maaari ko na bang ipahayag na ang tatay ko ang bagong chairman? Sandali. Chairman Shen, hindi mo naman sasabihin na bumili ka rin ng shares? Mga kasama. Ang Hong Group ay pinili naming suportahan ang Shenlu Group dahil sina Shen Yu at Chu Yang nakapagligtas kay Old Hong. At kahapon, bigla nilang binuwag ang suporta. Dahil pinatanggal ko si Shen Yu, nagalit si Old Hong. Kaya, lahat ng sisi ay nasa akin. Hindi kita sinisisi. Si Shen Yu lang ang maaaring italaga bilang chairman ng Shenlu Group para mabawi ang suporta ni Old Hong. Kaya naman, para sa kinabukasan ng Shenlu Group, ako si Shen Dehao ay nananawagan sa lahat na suportahan si Shen Yu bilang bagong chairman. Napakaheneroso ni Chairman Shen. Mukhang totoo nga. Oo, si Shen Yu talaga ang nagligtas kay Old Hong noon. Ang paggawa kay Shen Yu na chairperson, ang pinakamahusay na pagpipilian. Sinusuportahan ko si Shen Yu. Ako rin ay sumusuporta sa kanya. Salamat sa inyong lahat. Kaya ipinapahayag ko na si Shen Yu ay nahalal na may 56% na suporta. Sandali. Hindi sapat ang kanyang shares. Anong karapatan niya maging chairperson? Una, tutol ako. Lu Wenji, hindi ka pa rin sumusuko. Ang tatay ko ay makakakuha ng 500 milyong kontrata. Wow. 500 milyon lang pala. Hindi. Ni 500 wala kang ang maibigay. Walang kwentang loser. Sino ka para hamakin ng 500 milyon na ito? Matapos i-withdraw ng Hong Group ang suporta, nasa krisis ang Shenlu Group. Ang 500 milyong kontratang ito ay parang napapanahong tulong. Totoo nga naman. 500 milyon para sa Shenlu ngayon. Napakahalaga nito. Exact. Sa ngayon, ang mga malalaking kumpanya ay ayaw makipagtulungan sa atin. Ang dark horse sa internet na Dokkway Company, tumaas ng husto ang stock prices. 10 bilyon ang market value, sumisiklab sa merkado. Mga kasama, kung makakapagdala si Shen Yu ng 10 bilyong kita. 10 bilyon kagad ang sinasabi mo, adik ka na yata sa pagmamayabang.
Nga, Chuyang, sa ngayon saan tayo makakahanap ng pagkakataong kumita ng 1 bilyon? Narinig mo na ba ang Dokuay Company? Hindi mo naman ibig sabihin na papasukin ni Shenyo ang kumpanyang yon. Ano ang problema? Alam mo ba, yung founder nila ay nagtago na kasama ang pondo. Narinig ko rin yan, nabagsak na ang funding chain ng Dokuay. Shen Yu, makinig ka. Bilisan mo, kunin mo ang Dokuay Company para tumaas ang market value at mapanatili ang posisyon mong chairperson. Ang Shenlo Group natin. Kailan tayo nahulog sa pagkuha ng ganitong walang kwentang kumpanya? Dahil sa padalos-dalos mong paggawa, nasadlak ang Shenlu Group sa pagkawala ng suporta ng Hong Group noong panahong iyon. Ikaw, Naniniwala ako kay Chuyang. Suportahan ang pagkuha sa Dokuay Company. kayong dalawa. Isang nangangahas magsalita. Tanungin nyo, ang mga shareholder na narito. Sino ang sisang-ayon? Una, tutol ako. Mga magigiting na tiyuhin at nakatatanda. Noong una, sinundan ninyo ang tatay ko. Ang determinasyon at tapang para magsimula ng negosyo ng magkasama. Saan napunta iyon? Hindi mo ba iniisip, nasa iyong mga salita lamang, ay magagawa mo, na kumbinsihin ng mga shareholder, na suportahan ka? Mula nang kay Shen Yu, takot na sila. Itupad na ang kasunduan sa pustahan. Sige, paano tayo makikipagpustahan? Simple lang. Pustahan sa loob ng isang araw. Market value ng Dokuay. Maabot kaya nito ang 1 bilyon? Alam mo ba ang 10 bilyon? 1 bilyon lang ang pinakamataas na valuation. Hanggang saan ang kayabangan mo? 10 beses sa isang araw. Paano ito mangyayari? Ganyan na naman ang kalokohan mo. Ayos pala, kung matalo tayo. 0% ng shares namin ay sa inyo. Chuyang, sigurado ka ba dito? Kailan ba kita binigo? Sa palagay ko, yung 10% ng shares mo, galing kay Old Hong, di ba? Kapag natalo kayo, tingnan natin kung paano mo ay i-explain yan. Huwag mo kaming alalahanin dyan. Tito Lu at mga tito rito. May lakas kayo ng loob. Tay, mga tito, pusta na kayo laban sa kanya. Siguradong panalo ito. Ayoko na, hindi ako sasali. Ako rin. Aalis na ako. Hoy, ako, hindi rin ako sasali. Mga walang kwentang tao. Ipapusta ko laban sa inyo. Ginoong Chen, natapos na namin ang pag-acquire sa pakitingnan po. Xiaoyu, hihintayin kita bukas, para kunin ang shares mo. Hindi na kailangang maghintay pa. Masusubukan natin ngayon din. Ngayon, huwag kang magmalabis. Ilang oras pa lang. Paano nangyari yon? Boss Lu, may problema. Delikado na po, Boss Lu. Anong nangyari? Boss Lu, grabe na po. Ang Dokuay ay nagkaroon ng breakthrough sa AI. Lumampas na sila sa 5 milyong user. Ano? Paano nangyari ito? At saka, maraming investor ang gustong mag-invest sa Dokuay. Ang valuation nito, Magkano na? Ano ang valuation? 10 bilyon. Talunan na talaga ako ngayon. Tatay. Nagpapanggap lang siguro sila. Usapan ay usapan. Ang 10% shares na utang ko. Tutuparin ko yan. Tay. Mga miyembro ng lupot. May gustong magbago ng boto. Walang pagbabago. Sumusuporta rin ako kay Shen. Ako rin, susuporta kay Shenyu. Suportado ko rin siya. Ngayon, inihahayag ko na. Si Shen Yu ay nahalal sa 66% na aprobadong rate. Bilang bagong tagapangulo ng grupo Shenlu. Mabuti. Mula ngayon, ang opisina na ito ay sayo na. Tay, Hindi mo kailangang aliwin ako. Kung hindi ako naguluhan noon, hindi sana humantong sa ganitong resulta. Sa totoo lang, Tito Shen. Ang lahat ng ito ay planong lahat ni na Lu Zhengs at Lu Wenji. Naloko kayo nila. Kasalanan ko ito. Noong araw, nagnegosyo ako ni Kalu. Hindi ko inakala na sa huli, ako ang magiging tagapangulo. Nais ko lang siyang bayaran. Kaya, naisip kong ipakasal si Xiaoyu kay Wenji. Pagbalik tanong ngayon, nakakahiya pala ang pagkakamali ko. Mabait na anak, pinatunayan mong may kakayahan at determinasyon sa pagtulong sa kumpanya sa kahirapan. Mula ngayon, hindi na kita susuwayin sa pagsasama ni Xiaoyu. Talaga? Salamat, Tito Shen. salamat tay. Xiaoyu, itong si Chuyang, kahit hindi siya mayaman. Pero nakikita ko, talagang nagmamahal siya sa'yo. Naniniwala ako, kayo bilang magkasama, magiging masaya kayo. Mali ka, tay. Sa totoo, mayaman pala si Chuyang. Mas marami siyang pera kaysa kay Wenji. Mas malaki pa roon. Alam mo ba ang Jiangsu Hotel? May 10% ito sa grupo Shenlu. Alam mo kung saan galing ito? Hindi ba binili iyan ni Kahong? Ibinigay na ni Kahong ang Jiangsu Hotel. Kay Chuyang matagal na. Ibig mong sabihin, ang Jiangsu Hotel na bilyon ang halaga, ay kanya?
Kahapon, bumagsak ang stocks ng Shenlu. Si Chuyang ang gumawa, isinanla niya ang hotel para iligtas ang merkado. Kaya niya nakuha ang 10%. Sa totoo lang, napakabait na bata. Kahapon, trinato kanyang masama. Naghandog ka pa rin, ng buong yaman mo. Para iligtas ang grupo Shenlu. Anak ko, tamang tao ang napili ko. Dapat hindi na patagalin pa ito. Dapat niyong ikasal na agad. Tatay, gusto ko pa ring mag-imbestiga ng husto. Tito, ay nako, kalimutan mo na. Kapag kinasal na ako kay Shenyu, saka ko nasasabihin sa kanila tungkol sa tunay kong kayamanan. Yung matandang si Shen. Gustong-gusto ikasal si Shenyu sa kawawang si Chuyang. 34% ng shares nasa kay Shen Deho. 20% kay Shen. Tapos itong walang kwentang Chuyang, mabubuhay lang sa pagsandal sa iba. Dapat akin ito. Akin dapat ito. Hindi pwede. Kailangan kong hadlangan ng kasal na ito. Anong dapat nating gawin? Binatang Master Lu, bakit mo ako tinitingnan? Ayaw mong ako ang... Huwag kang mag-alala. Paano ko papayagan na makisama sa talunan na yon, magkaroon ng relasyon? Ano ang gagawin ko? Binatang Master Lu, ang galing mo talaga. Ang mga kaya kong gawin, marami pa yan. Binatang Master Lu, nakakainis. Ang kasal na ito kay Shenyu, malapit nang matuloy. Kailangan kong maghanda ng sorpresa para sa kanya. Ang manugang ng pamilyang Shen, inaresto sa hinalang paggawa ng krimen, nakansela ang kasal. Hindi ba ako yun? Ang nag-akusa sa akin. Si Zhao Shanshan. Mukhang may mga tao pa rin, may puso ng magnanakaw. Kung gusto mong maglaro, sasabayan kita. Chuyang, nagkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan, kaunting hindi pagkakaunawaan. Nais kong linawin ang mga bagay sa iyo. Talaga? Masayang marinig yan. Ang totoo, ang pagtrato ko sa iyo noon, ay lahat ay pilit ni Lu Wenji. Ganoon ba? Hindi lang siya nagpakababa sa akin, kundi kumuha pa ng mga litrato ko. Basta't hindi ako sumunod sa kanya, ay papas niya ang mga litrato sa online. Ang maywan ng mahinang babae tulad ko, anong magagawa ko? Nakakahabag naman. Nais mo pa ba ako? Hindi. Narinig kong ikakasal ka kay Binibining Shen. Kaya pala maliit mo ako. Alam na ng lahat yan. Bakit ka nandito? Sa huli, muntik na tayo maging magsing-irog. Kaya, nais kitang makasama muli bago ka ikasal. Pwede ba? Ayos lang ba? Hindi. Marumi para sa akin. Mukhang masyado akong emosyonal. Tingnan natin ang natitirang pakana mo. Nais kong batiin kayo ni Binibining Shen. Nang walang hanggang kaligayahan. Ito ang aking regalong pangkasal para sa iyo. Mukhang. Ito ang kanilang pataksil na plano. Ano? Natatakot ka bang saktan kita? Hindi. Nagtataka lang ako kung ano ang laman nito. Kung gayon, buksan mo na. Huwag magmadali. Sa totoo lang, may regalo rin ako para sa'yo. Kukunin ko lang. Sige. Isang gintong relos lang, at napatumba siya. Binatang Lu. Paano kung siya'y gumising? Huwag mag-alala. May pinainom akong gamot na kayang patulugin ng 100 tao. Hindi siya gigising. Susunod. Ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala, Binatang Lu.
Bakit siya? Anong ginagawa mo? Umaarte. Sa tingin ko gusto mong gawing totoo. Binatang Ginolo, ako. Nanonood ka pa rin? Hindi ba kita pinalaki ng maayos? HMM. Binatang Ginolo, hindi mo ba sinabi? Parang daliri lang ito. Normal lang. Tumahimik ka. Bilasan mo at isuot mo sa kanya. Nakakagulat. Itong walang kwentang lalaki, mas magaling pa sa akin. Binatang Ginolo, handa na ako. Sige, magmadali na tayong umalis. Binatang Ginolo. Nanonood pa rin? Maligayang pagdating sa kasal ni na Ginoong Chuyang at Binibini Shen Yu. Ginoong Chuyang, tatanggapin mo ba si Binibini Shen bilang asawa habang buhay? Pangakong mamahalin mo siya. Pangako ko. Nangangako ka bang magiging tapat sa pagmamahal sa kanya habang at hindi siya pagtataksilan? Kaya ko yan. Wala kang magagawa. Lu Wenji, pakakasalan ko si Chuyang. Hindi ka pa ba susuko? Xiao Yu, para sa ikabubuti mo ito. Dahil itong salbaha ay isang totoong manggagahasa. Tunay bang manggagahasa siya? Sa tingin ko totoo ito. Si Chuyang naman ay isang manggagawa lang. Kaya posibleng totoo. Anak, ano ba ang nangyayari? Chuyang, totoo ba ang sinabi ni Wenji? Tatay, naniniwala ako sa pagkatao ni Chuyang. Hindi niya gagawin yan. Xiao Yu, mukha lang niya ang kilala mo. Nabulag ka sa kanya. Lu Wenji, nagradrama ka lang. Pabayaan mo muna siyang magtanghal. Ito ang biktima. Sunod, hayaan siyang kilalanin ng salarin. Si Shanshan ito. Anak, ano ba talaga ang ginawa mo kay Shanshan? Nanay, maniwala ka sa akin. Hindi ganyang klaseng tao ang anak mo. Chuyang, sa ganitong punto, ayaw mo bang panagutan? Wala akong ginawa. Para saan pa ako mananagot? Basura ka, kung inamin mo lang noon. Baka nabawasan pa ang sentensya mo. Pero ngayon, maghanda ka sa kulungan. Lahat, naipadala ko na, ang ebidensya ng kanyang krimen. Sa inyong mga telepono. Tingnan nyo. Chuyang, ikaw. Chuyang, ano ba talaga ang nangyayari? Kailangan mong magpaliwanag ng malinaw ngayon. Anak, nalilito ka na. Paano mo nagawa to kay Shanshan? Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Hong, ano sa palagay nyo? Kung hindi niya kayang ayusin ang maliit na bagay, hindi siya karapat-dapat sa oras ko, hindi siya karapat-dapat sa pamumuhunan ko. May problema talaga ang Chuyang na to. Ang kasal na to, mukhang hindi matutuloy. Ngayon ang pamilyang Shen ay nasubsob sa problema. Si Shen Dehaw na pumili ng maso. Nararapat lang ito sa manugang niya. Tito Shen, nakuha niyo lahat. Ang basurang to, umiamin na mismo. May tao ba dyan? Kunin niyo siya. Isuko niyo sa pulisya. Lu Wenji. Sa isang litrato lang, sapat na para sampahan ako. Basura ka talaga. May mga saksi at ebidensya. Nagkakaila ka pa? Pag-usapan ng ebidensya. Meron din akong kopya. Gusto mo bang makita? Ano ang ibig mong sabihin? Secretary Lee, patugtugin ang video. Opo. Lahat, tingnan nyo ang malaking screen. Isang gintong relo, ang ginamit para lason siya. Binatalo, paano kung magising siya? Huwag kang mag-alala. Nagpa-inject ako, ng gamot na pampatulog ng 100 tao. Hindi siya majay gising. Alam na pala niya simula't simula. Tigil. Binatalo, mapanatag ka. Pekeng ito. Ito ay setup. Hulihin niyo siya. Silang dalawa pala ang nagtanim. Mga tunay na salbahe. Chuyang. Nagkamali ako sa'yo. Alam ko na, hindi kayang gumawa niya ng anak ko. Nako, paano? Binatalo. Anong ginagawa mo? Wala. Nag-aarte lang. Para kang nagpapakatotoo. Hahaha. Sundan lang ang plano. Kuya Chuyang, ang galing mo talaga. Hindi mo ako binaygo. Pwede ka nang magpahinga. Nakatingin ka pa? Hindi ba kita pinakain ng maayos? Hindi ba't sabi mo, parang daliri, normal ba ito? Tumahimik ka. Itong si Lu Wenji, kamukha talaga ng daliri.
Sa tingin ko, lupapat na lang ang itawag sa kanya. Hahaha. Hindi ako makapaniwalang mas malakas ka sa akin. Walang kwentang tao. Binatang Lu, handa na ako. Sige, magmadali na tayo. Sina Zhao Shanshan at Lu Wenji, kayong dalawa ang dapat nasa kulungan. Dalhin niyo sila. Sandali lang. Ako'y inosente. Lahat ng ito. Si Lu Wenji ang nagutos sa akin nito. Ikaw na magandang babae. Hamon mo akong isisi ang kasalanan. Lahat sa akin. Chu Yang, ang sinasabi ko ay totoo. At noon pa man, si Lu Wenji din ang gumahasa sa akin. Teka muna. At saka, si Shen Yu din ay dinukot. Ito rin ay utos ni Lu Wenji. Nasa kanyang computer ang ebidensya. Kung hindi kayo naniniwala, tignan ninyo. Ikaw na magandang babae. Papatayin kita. Ginoong Chu. Sa computer ni Lu Wenji, maraming ebidensya ng kanyang krimen ang nakita. Pagkatapos niyang gahasain si Zhao Shanshan, ang mga video at litrato niya ay naiwan. Nagtataka ako kung paano siya nakapagpanggap. Sanay na pala siya. Ibigay siya sa pulisya. Ngayon si Lu Wenji, makukulong ng 10 taon. Natatakot ako, na sayang ang buhay na ito. Hindi sumunod sa tamang landas, nararapat sa kanya. Chu Yang, pwede mo na akong pakawalan ngayon, di ba? Kung paano ka pakitunguhan, bahala na ang pulisya dyan. Ano ang kinalaman ko dyan? Dalhin niyo sila. Ha ha ha. Shen Yu, ikaw ay napangasawa ang isang walang kwentang mahirap. Hindi ka magiging masaya. Sino nagsabing mahirap si Chu Yang? Si Chu Yang ngayon ay may-ari ng Jiangsu Hotel at may 20% sa Shenli. Ari-arian iyon na nagkakahalaga ng 2 bilyon. Ang anak ko ay may 2 bilyon. Hindi ako naniniwala. Paano iyon posible? Ang tagabuhat ng ladrilyo pala ay mayaman. Hindi ko inasahan yan. Masyado siyang simple. Hindi. Ang kayamanan ni Kuya Chu, higit pa sa 2 bilyon. Ito ang hari ng Emerald, si Master Xiong. Tinatawag niyang Kuya Chu, si Chu Yang. Master Xiong, ibig niyong sabihin. Sa Stone Gambling Conference, binili niya ang 100 milyong bid. Ang maskaradong hari ng Jade na kumita ng 0 bilyon, si Chu Yang yon. Ano? Chu Yang. Ikaw ang maskaradong hari ng Jade. Ano? Totoo pala. Kung gayon. Kaya si Chu Yang ay mayroong higit 12 bilyon, hindi lang yan. At hindi pa yun lahat. Master Hong, ikaw na ang susunod. Si Chu Yang ang napili ko, tagapangasiwa ng Jiangzhou Support Plan. May kontrol sa 100 bilyon. Diyos ko, si Chu Yang ay magiging ang hari ng Jiangzhou. Hindi ka panipaniwala. Hindi lang yan. Si Chu Yang ay ang susi kong pinaghahandang tagapagmana. May halagang 24 trilyon sa merkado. Hong Group. Master Hong, bakit mo siya pinili? Muntik na akong asawa ng pinakamayaman. Lolo Master Hong, ito. Naalala nyo di ba? Sa huling birthday banquet ko, ang jam poisoning incident. Lanan. Ang nasa likod noon ay sarili kong anak. Binatang Master Hong, bakit niya gagawa ng masama si Lolo Master Hong? Eksakto, ikaw na ang magsabi, bakit niya ginawa to? Ano kaya ang dahilan? Naghahangad lang siyang umangat. Bakit gagawa ng ganito si Binatang Master? Pero binawi ko na ang karapatan niyang magmana sa Hong Group bilang tagapagmana. Chu Yang, kung ipagkakatiwala ko sa iyo ang Hong Group, kailangan pangako mo sa akin na mag-aambag sa pagbangon ng ating bansa, ang dakilang pagbabalik, at gawin ang ating pinakamalaking ambag. Nangangako ako. Sige, ipinaabot ko na si Chu Yang ang tagapagmana ng Hong Group. Sige. O sige mahal. Nasa honeymoon tayo. Sa panahong ang tomorrow's headlines mo, walang bago. Wala, baka ang aking kakayahang makakita ng hinaharap ay nawala na. Subukan natin. Tomorrow's headlines. Mamamatay si Lolo Master Hong sa loob ng 10 oras.